Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1021. Ako ito, Gerald. Bago pa man makasabi si Gerald, ang pintuan ng kanyang silid ay itinulak at binuksan siya ni Haven bago pumasok. Hindi ka ba bumalik sa iyong silid upang magpahinga, Haven? Bakit ka nandito ulit? Tanong ni Gerald na may nagbitiw ng ngiti sa labi. Agad na hinanap siya ni Haven sa sandaling bumalik siya sa manor na balak alamin kung paano siya napakalakas. Hindi nakakakita ng anumang kadahilanan upang maitago ang anumang bagay sa kanya, kanina pa siya kinachat ni Gerald bago paalisin. Totoong hindi niya inaasahan na makakasalubong muli siya sa lalong madaling panahon. Sa gayon, mas naisip ko ito pabalik sa aking silid, mas naramdaman kong may isang bagay na hindi tama. Tagumpay. Hindi ka naman masyadong mabuting kaibigan. Nakalimutan mo na ba na pumayag tayo na maging magkaibigan noong nasa tren pa tayo? Inabot ako ng isang sandali upang mapagtanto, ngunit hindi mo ako hinahanap sa huli. Paano mo planuhin na ipaliwanag ang iyong sarili? Sabi ni Haven habang nakaupo. Haha, may kasalanan bilang nasingil. Sagot ni Gerald na may isang nakangiting ngiti sa labi. Tumitig sa kanya sandali pagkatapos ay ngumiti ng matamis bago nagtanong kung gayon sagutin mo ako ng matapat. Talaga bang tinatrato mo ako bilang isang kaibigan? Siyempre ginagawa ko. Malaki. Kaya, maaari mo ba akong turuan kung paano magtapon ng mga sondang? Gusto kong malaman kung paano gawin iyon din. Anong uri ng lipunan ang tinitirhan natin ngayon? Bakit mo nais na malaman ang isang kasanayan na maaaring magamit upang pumatay? Sa gayon, ito ay dahil sa puntong ito, nakatagpo na ako ng maraming makapangyarihang at may husay na mga tao na may mga kakayahan na madaling malampasan ang mga limitasyon ng mga ordinaryong tao. Gusto kong maging katulad din nila. Magkakaroon ka ng iyong pagkakataon sa hinaharap. Mabuti, bakit hindi natin ito gawin? Tuturuan kita ng isang trick o dalawa bukas sa ilalim ng kondisyon na ganap mong masigla upang malaman ang mga ito. Upang makamit mo yun, mas mabuti kang umalis ngayon at makakuha ng nararapat na pahinga. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Deal. Alalahanin na panatilihin ang iyong salita o hindi mo na matatawag ang iyong sarili na isang tao. Aalis muna ako, sabi ni Haven bago masayang lumaktaw papunta sa pintuan upang umalis. Pagkabukas pa lamang niya ng pinto, gayon paman, agad niyang sinabi sa isang nagulat na tono, Ate. Bakit ka nandito? Kaya ikaw din, Haven. Dumating ako upang talakayin ang ilang mga bagay kay G. Crawford kaya tumakbo muna. Narinig iyon na pagtanto ni Gerald na si Sereni naman ang makakasalubong sa kanya. Si Haven mismo ay sobrang abala sa pag-aarap ng kaalaman tungkol sa mga bagong kasanayan bukas kaya't umalis na lang siya nang hindi masyadong iniisip ang tungkol sa motibo ng kanyang kapatid na naroon. At narito nag-aalala ako na nakatulog ka na ngayon, G. Crawford. Kung tutuusin, medyo huli na ngayon, sabi ni Sereni habang naglalakad papasok ng nakangiti. Nakatingin sa kanya sandali, tinanong ni Gerald, mayroon bang ibang nais mong sabihin? Alam na siya ay isang tao na nasisiyahan sa pag-iskema, si Gerald ay walang magandang impression kay Sereni. Sa katunayan, alam mo, nabalitaan ko mula sa aking ama na narito ka sa lalawigan ng Logan sapagkat nais mong maghanap ng banal na dugo sa loob ng Everdare Forest, G. Crawford. Marahil ay maaaring matulungan ka ng aming pamilya sa bagay na ito dahil pamilyar na pamilyar sa amin. Gayon din, habang ito ay maaaring huwag magpaksa, ano ang iyong mga plano sa hinaharap, Ginoo? Tanong ni Sereni. Dahil napatunayan na ni Gerald ang kanyang lakas, si Sereni mismo ay wala ng mga bakas ng paghamak sa kanyang mga mata. Mas gugustuhin ko kung tumigil ka sa pag-ikot sa paligid ng bush. Kung hindi mo pa napansin, handa na akong magretiro para sa gabi. Casual na sagot ni Gerald. O sige, kaya narito ang bagay, G. Crawford. Ang pamilya Lovewell ay handang tretuhin ka bilang isang kagalang-galang na panauhin tulad ng pagtrato namin kay G. Merritt. Kung sumali ka sa amin, ang lahat ng iyong mga inapo ay makakatanggap din ng parehong mga benepisyo tulad ng sa iyo. Ano ang palagay mo tungkol doon, Ginoo? Halata na ngayon na si Sereni ay naipadala na ng kanyang ama upang ihatid ang ideya kay Gerald. Kahit na tumingin siya sa paligid lamang ng edad na 25, siya ay labis na matalino at matalino, ginagawa siyang isang master sa pakikipag-ayos. Kahit naharapin niya ang pinakamay karanasan ng mga negosyante sa mundo ng negosyo, 7 sa 8 sa kanila ang hindi makakakuha sa kanya. Anuman pagkatapos makita kung gaano casual na nagbihis si Gerald, natitiyak niya na hindi niya mapigilan ang tukso ng pera at kababaihan. Sinusubukan mo ba akong kunin upang magtrabaho para sa mga Lovewell? Tanong ni Gerald.
Tama iyan. Tapat kong nakikita ang walang dahilan para tanggihan mo ang aming alok, G. Crawford. Pagkatapos ng lahat, maaari kang mabuhay ng isang marangyang at labis na buhay kung sumasang-ayon ka at respetuhin ka rin ng lahat. Sinabi ni Zareni habang pinipilitan niya ng bahagya ang kanyang mga mata, pakiramdam na ito ay magiging isang piraso ng cake upang makasama si Gerald sa kanila. Sino nga ba ang mga Lovewell na nais akong kunin? Casual na sagot ni Gerald. Agad na nagulat si Zareni nang marinig ang pahayag na iyon. Narito, nakukuha ko kung saan ka nanggaling, ngunit sasabihin ko sa ngayon na ang anumang susubukan mong sabihin na lampas sa puntong ito ay magiging walang silbi. Dalhin mo lang sa akin ang Book of Beasts bukas upang masuri ko ito. Ibabalik ko ito sa iyong pamilya kapag natapos ko na itong basahin. Ngayon kung wala nang iba pa, nais kong magpahinga. Dagdag pa ni Gerald na hindi seremonya. Ang lalaking ito ay talagang hindi alam kung ano ang mabuti o masama para sa kanyang sarili. Galit na naisip ni Zareni sa sarili. Sa gayon, habang ang Lovewells ay maaaring walang kahulugan sa iyo, nagtataka ako kung narinig mo ang tungkol sa mga model mula sa Logan Province. Pagkasabi niya nito ay sinilip ni Zareni ang mukha ni Gerald gamit ang kanyang magagandang mata. Nais niyang makita kung gaano siya katakutan dahil alam niya na mas takot siya sa balita, mas madali para sa kanya na makausap ito. Sa kanyang pagkadismaya, pinanatili ni Gerald ang kanyang walang malasakit na ekspresyon habang sinabi niya, ang mga model. Sino nga ba sila? Panipi. Kabanata 10:22. Nang marinig si Gerald na sinabi iyon, agad na gumanti si Zareni ng, ikaw, bago pa niya masabi ang anumang pantal, gayunpaman, tumango lang siya bago manahimik sandali upang pakalmeyan ang sarili. Makalipas ang ilang segundo, galit na ngumiti siya bago sinabi, kaya't malinaw na binabaan mo ang aming maliit na templo, kung gayon hulaan ko na ibibigay lamang sa iyo ng pamilya Lovewell ang Book of Beasts sa iyo bukas bilang aming token ng pagpapahalaga, Ginoo. Sa sandaling natapos siyang magsalita, agad na tumalikod si Zareni at lumabas ng kanyang silid. Pagkasara ng pinto sa likuran niya, huminga siya ng malalim bago sumulyap ng mga punyal sa silid. Umaga na ng umaga nang itulak ni Haven ang pinto sa silid ni Gerald bago sumigaw, Good morning, Master. Guro, sagot ni Gerald na hindi niya maiwasang umiling habang nakatingin sa dalaga na nagdala ng isang tasa ng ginseng tea. Wala siyang pagkakataon sa oras na ito upang paalalahanan siyang kumatok muna bago pumasok sa oras na ito. Sa kabila ng panghihimasok niya, nakangiti pa rin si Gerald. Master. Hahaha. Sinabi mo na magtuturo ka sa akin ng ilang mga kasanayan kaya syempre tatawagin kita niyan. Gayunpaman, nagdala ako ng tsa upang gawing formal ang aming master at disipulo na relasyon. Sabi ni Haven sabay ngisi. Ngayon ay pinalalaki mo lang ito. Tuturuan lamang kita ng ilang mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili bilang isang kaibigan. Malinaw na binebaliwala ang sinabi niya, simpleng sagot ni Haven, mangyaring tanggapin ang tsaang ito bilang isang uri ng paggalang mula sa iyong alagad, Panginoon. Yumuko bago iharap ang tsaa bago si Gerald, simpleng umiling siya bago kinuha ang tasa mula sa kanya. Matapos humigop, binigyan niya siya ng isang malambing na ngiti bago sinabi, gagawin ba nito? Pero syempre, ngayon umalis na tayo. Turuan mo na ako. Squilled Haven habang siya ay tuwang-tuwa na umakyat sa lugar. Nakangisi pagkatapos ay tumayo si Gerald upang umalis kasama siya. Gayunpaman sa sandaling ginawa niya ito, naramdaman niya kaagad ang matinding kirot sa kanyang tiyan. Hawak sa kanyang tiyan, ang mapa-outline niyang mukha ay kumubkob sa matinding paghihirap habang sumisigaw, ang tsaa. Lalong nag-aalala habang pinapanood si Gerald na nabasa sa malamig na pawis, agad na sumagot si Haven, nauutol, Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Ang tsaa. No lesson ito. Sinabi ni Gerald sa kanyang matinding sakit habang siya ay nakaupo muli sa kama bago paikot-ikot, mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan sa buong oras. No lesson. Huwag mo akong takutin, Gerald. Kurap kay Haven na ang pagkabalisa ay tumaas matapos makita kung gaano kasakit ang nararanasan ni Gerald. Sa oras na natapos ang kanyang pangungusap, si Gerald ay nakahawak na sa kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Hindi ba maganda rin ang pakiramdam ng iyong ulo? Huwag mo akong takutin. Sabi ni Haven habang marahan niyang sinimulan ang pag-alog ng mga balikat. Hindi nagtagal bago tumigil si Gerald sa pakikibaka. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na habang ang kanyang mga kamay ay naging malata. Gerald. Gerald. Oh Diyos, mangyaring gumising ka. Mga lalaki, pumasok ka dito. Sigaw ni Haven. Halos madalian, ang pintuan ng silid ni Gerald ay binuksan at ang unang taong pumasok ay walang iba kundi si Zareni. Ate. Si Gerald ay parang naging poiso. Ang pangungusap ni Haven ay natapos ng maaga sa isang kadahilanan.
Pagkatapos ng lahat, napansin niya noon na sa likuran mismo ni Zereni ay ang kanyang ama, pangalawang tiyo, at marami pang iba habang dahan-dahan ding pumasok sa silid. Aminin ko pangalawa, gumagana talaga ang mahika ng Scatterpeel. Kahit na ang hindi kapani-pani walang malakas na si Gerald ay hindi makalaban ang mga epekto ng tableta. Sabi ni Xander habang tumango habang tumatawa. Hahaha. Sabihin sa katotohanan, nag-aalangin rin ako nang inabot sa akin ng mga model ang tableta. Matapos makita ang mga kakayahan ni Gerald, talagang hindi ako sigurado kung nalalason pa siya. Ano pa sinabi sa akin ng mga model na hindi ko na kailangang gumamit ng isang buong tableta upang malubhang nalason siya. Mula sa sinabi nila, basta uminom lang siya ng isang tsaa, gagana ang lason sa mahika kahit gaano siya katindi. Sa kabila nito, nadulas ako sa buong tableta upang ligtas lamang. Sa kabutihang palad, tila nakakuha din siya ng malaking sip ng tsaa. Batay sa sinabi ng mga model, si Gerald ay magpapatuloy sa pagtulog ng ganito sa walang katiyakan, tama, pangalawang tiyuhin. Tanong ni Zereni habang inaayos ang buhok. Sa katunayan, tatay, ate, tandang padamdam, ano ang pinag-uusapan ninyong lahat? Ikaw ba ang naglason sa kanya? Tanong ni Haven sa kanyang hindi makapaniwala. Wala ka ng kinalaman sa ano dito, Haven. Butler, dalhin si Haven sa kanyang silid upang makapagpahinga siya. At huwag hayaang umalis siya nang walang pahintulot sa akin. Tay, si Gerald ang kakampi namin. Iniligtas niya tayo. Sigaw ni Haven nang mabilis siyang kaladkarin ng mayordoma palabas ng silid. Makalipas ang ilang segundo, lumakad ang isang nasasakupan bago bamulong, matandang Panginoon, narito na ang mga model. Oh, sa kabilasan at yayain silang pumasok. Tuwang-tuwa na sagot ni Xander. Kabanata 10:23. Kaya narinig ko na matagumpay mong nakuha ang Gerald Crawford G. Lovewell. Sa ngalan ng mga model, hindi ko talaga alam kung paano sapat na salamat, sinabi ng isang matandang lalaki, na namumuno sa 7 iba pang miyembro ng pamilyang model, habang tumawa siya ng malakas. Napakahinhin mo, G. Yoster. Pagkatapos ng lahat, ang Lovewells at ang mga model ay maaari ring maituring na isang malaking pamilya sa lalawigan ng Logan sa puntong ito. Si Gerald mismo ay isang tagalabas lamang. Bakit natin gugustuhin ang isang tagalabas sa isang tao mula sa aming panig? Sagot ni Xander na may banayad ng ngiti. Well, I'll be the asterisk man. Siya talaga yun. Wala kang ideya kung magkano ang pagsisikap na kailangan nating gawin upang hanapin siya. Sabi ni Yoster, sobrang saya ng boses nito habang papalapit sa walang malay na si Gerald. Si Yoster mismo ay isang nakatatandang figure sa loob ng pamilyang model sa Logan. Sa katunayan, ang kanyang trabaho ay pamahalaan ang buong pamilya sa lalawigan. Sa makatuwid, ang matagumpay na pagkuha kay Gerald ay tiyak na magiging isang mahusay na tagumpay sa kanyang bahagi. Nagtataka na siya kung paano siya gantimpalaan ang kanyang pangalawang tiyuhin na si Court para sa kanyang nagawa. Tunay na naging sakit upang subaybayan ka. Ngayon na sa wakas ay wala kang malay dahil sa malakas na laso ng Scatterpeel, tingnan natin kung paano mo uudan ang iyong sarili sa isang ito. Malamig na kinutya ni Yoster. Gayunpaman, kahit na inilarawan mo siyang napakalakas, hindi ko talaga nakikita kung ano ang mahusay sa kanya, G. Lovewell. Dagdag ni Yoster na malinaw na nasa isang napakahusay ng pakiramdam. Kailangang iwasto kita roon, Tiyo Model. Tuldok-tuldok. Karamihan sa mga Lovewell ay nasaksihan na ang kanyang tunay na lakas at kakayahan sa puntong ito, at tulad ng inilarawan ng aking ama, talagang malakas siya. Nakapagtagumpayan lamang namin siya ngayon salamat sa tulong ng aking nakababatang kapatid na babae at ang kamanghamanghang mabangis na laso ng Scatterpeel na binigay mo sa amin. Kung hindi man tiyak na mas maraming pagsisikap itong gawin upang makuha siya sa kanyang kasalukuyang estado. Sagot ni Zereni habang inaayos ang buhok habang nakangiti. Ang aking pamangking babae ay tila isang napakamagaling na nagsasalita. Talagang nagambag ka ng malaki sa bagay na ito, Zereni. Hindi makalimutan ng pamilya model kung ano ang iyong nagawa para sa amin. Ano man, totoo na ang sinumang kumonsumo kahit kaunti ng Scatterpeel, hindi alintana kung magkano ang dati nilang nasanay, ay mawawala ng malay na may maliit na tsansa na muling bumangon. Bulalas ni Yoster. Kinawayan ang kanyang kamay pagkatapos ay iniutos niya, halika, mga lalaki. Panahon na nating ibalik si Gerald sa Model Manor. Kapag nandyan na siya, maghihintay na lang kami para sa mga tagubili ng pangalawang nakatanda sa oras na siya ay bumalik mula sa North Bay. Kagad, Ginoo. Nang ihahatid na sana ng mga tauhan ni Yoster si Gerald, isang malamig na boses mula sa likuran nila ang biglang tumawag, hawakan mo yan. Ano ang pinaplano mong gawin kay G. Crawford? Paglingon upang makita kung sino ang nagsabi nito, lahat ay nakakita ng isang puting buhok na matandang lalaki na nakatayo sa likuran ng karamihan. Oh, ikaw pala, G. Merritt.
Dito, nakuha namin ang mapa ng Everdare Forest para sa iyo. Gayunpaman, ang mapa ay isang pamana ng ninuno mula sa pamilyang Merritt. Hindi ko pa rin mapaniwalaan na binigyan mo talaga ang batang iyon ng ganito casual. Hindi pa nakontento si Gerald sa pagkakaroon nito. To think na titignan din niya ang Book of Beasts ng pamilya Lovewell. Hindi talaga niya alam kung paano kumilos hanggang sa pilitin namin siya. Sagot ni Xander, halatang gulat na gulat nang makita si Caleb doon. Sa lahat ng katapatan, lihim na naobserbahan ni Xander ang pag-uugali ni Caleb ngayon. May dahilan siya mula noong si Caleb ay tila napakalapit kay Gerald. Gayunpaman, hindi talaga siya ang nag-alala sa simula-mula nang pareho silang magkaibigan ni Caleb sa loob ng maraming taon sa ngayon. Bilang isang resulta, naniniwala siya na kung may isang bagay na totoong mangyayari, tiyak na kakampi ni Caleb. Gayunpaman, napagtanto niya kung gaano siya mali pagkatapos ng mga kaganapan kagabi. Pagkatapos ng lahat, ito ay noong napagtanto ni Xander na sinabi ni Caleb kay Gerald ang tungkol sa Book of Beasts ng pamilya Lovewell. Mula sa puntong iyon, natagpuan ni Xander ang kanyang sarili na lalong nag-iingat kay Caleb. Ito rin ang dahilan kung bakit sinusubukan niyang kalabanan si Gerald ngayon sa kanyang kahihiyan. Xander, tinanggap mo ba ako ng totoo habang wala? Narinig ko na ang lahat ng kailangan ko kanina. Ito ay malinaw na bilang araw na nakipagsabuatan ka sa mga model upang ipagkanulo si G. Crawford. Iniligtas niya ang buhay ng bawat isa sa pamilyang Lovewell, Xander. Upang isipin na talagang susuklian mo ang kanyang kabaitan sa mga gawa ng kasamaan. May konsensya ka pa ba? Sigaw ni Caleb habang nakaturo kay Xander. Bagaman panandali ang natigilan, naging malamig ang ekspresyon ni Xander nang sumagot siya, sinubukan niyang kunin ang Book of Beasts mula sa aming pamilya. Tiyak na hinihiling niya na mangyari ang lahat ng ito. Mangyaring G. Merritt. Manatili sa lahat ng ito. Sinasabi ko lang ito mula nang magkaibigan kami ng maraming taon sa ngayon. Umuwi ka lang at magpahinga habang ang mga model ang nag-aalaga ng natitira. Sa kabila ng pagpipilit ni Xander na ibalik siya, sinabi lang ni Caleb na, umuwi ka na. Hanggat ako ay nasa paligid, wala ni isa sa iyo ang makakahawak sa isang hibla ng buhok ni Gerald mula rito. Huminga tumango si Xander na may mabigat na puso habang sumasagot, mabuti nga, G. Merritt. Dahil hindi mo masasabi kung ano ang mabuti para sa iyo, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos at walang awa. Dahil nandito ang mga model ngayon, hindi mo ako magawang hawakan kahit na. Napaisip si Xander sa sarili habang nakatingin kay Yoster. Nasabi agad ni Yoster kung ano ang ipinahiwatig ni Xander. Kung may sino mang sisihin sa lahat ng ito, ang iyong sarili sa pakikialam sa mga negosyo ng ibang tao. Malamig na sigaw ni Yoster habang agad na pinapadala ang ilan sa kanyang mga nasasakupan upang labanan si Caleb. Si Caleb ay isang dalubhasang tao na nakamit ang titulo ng kampyon. Dahil dito, normal na hindi niya sineryoso ang mga ordinaryong lalaki. Kabanata 1024. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang kalaban ay mula sa pamilyang model. Kahit na, handa niyang ibigay ang lahat. Pagkatapos ng lahat, naisave ni Gerald ang kanyang buhay sa nagpasya na labanan kay Damian kagabi. Ang kanyang aksyon na nag-iisa ay pinaramdam kay Caleb na iginagalang na hindi tulad ng dati. Tunay na hinawakan nito si Caleb at mula sa sandaling iyon pasulong, nadama ng matanda na parang hindi na niya kailangang maghirap sa anumang kahihiyan pa. Bilang isang resulta, ipinangako ni Caleb ang kanyang katapatan at katapatan kay Gerald pabalik doon at pagkatapos. Ito ang dahilan kung bakit siya nakikipaglaban ng husto ngayon alang-alang kay Gerald. Kahit na lumaban ng ilang sandali, parang ang mga nasasakupang pamilya ng model ay hindi talaga kalaban ni Caleb. Nang makita iyon, umiling si Yoster na may isang mapait na ngiti sa kanyang mukha habang sinabi niya, he really is deserved for the title of a champion. Sa palagay ko ang panauhin ng Lovewell na ito ay hindi kasing simple ng hitsura niya. Kaya nga siguro dahil hindi ka pa nakakagalaw, G. Model. Sino sa lalawigan ng Logan ang hindi nakakaalam na ikaw ang nangungunang Panginoon sa buong Weston? Nakangiting sagot ni Xander. Haha, mayroon bang pangangailangan upang labanan ang maraming mga pag-ikot kung ang kalaban mo ay si Caleb Merritt lamang? Umurong. Sigaw ni Yoster. Matapos ang lahat ay mabilis na gumawa ng paraan para sa kanya, saglit na tinitigan ni Yoster si Caleb. Tuldok-tuldok. Bago biglang pinaputok ang isang napakalawak na aura mula sa kanyang katawan habang siya ay sumugod papunta sa Caleb. Mula sa paunang pag-aaral ni Yoster sa matandang lalaki, masasabi niya na ang mga pinsala ni Caleb na idinulot sa kanya ni Damian kagabi ay hindi pa ganap na gumagaling. Gamit ang kaalamang iyon sa kanyang kalamangan, mabilis na kumilos si Yoster at agad na hinaampas ang ulo ni Caleb ng isang potensyal na nakamamatay na suntok. Hindi mablock ito sa oras, sa sandaling konektado ang pag-atake ni Yoster, natapos si Caleb na lumipad paatras habang may dugo na lumabas sa kanyang bibig.
Ha, at dito ko naisip na ang isang matandang tulad mo ay magiging mas husay at may kakayahan. Ito ay lumalabas na ikaw ay hindi hihigit sa isang piraso ng basura. Dahil malinaw na niligawan mo ang kamatayan sa pamamagitan ng pagtutol sa amin, masayang pipilitin kung wakasan ka ngayon. Anunsyo ni Yoster habang dahan-daang lumakad papunta sa malataong katawan ni Caleb. Xander Lovewell, tiyak na makakatanggap ka ng gantimpala na nararapat sa iyo isang araw. Upang isipin na ang mga Merrets ay palaging naging mabait at mabait sa iyong pamilya. Tuldok-tuldok, mas kainis ka pa kaysa sa isang hayop, Xander. Ako, si Caleb Merritt, sa pamamagitan nito ay nangangako na babalik ako sa iyo bilang isang multo kung kailangan ko. Ungol ni Caleb habang kumakabog sa ngipin sa galit. Hahaha, hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo, hindi mo maiworm ang iyong sarili sa labas ng isang ito. Mayroon kang masamang kapalaran na masisisi sa oras na ito. Upang isipin na sinanay mo at binuo ang iyong lakas at kakayahan sa lahat ng oras na ito nang wala. Inisya ni Yoster habang nakatayo sa harap ni Caleb. Halos haharapin na niya ang pagtatapos na hampas upang wakasan na ng tuluyan ang matanda, biglang sumigaw ng isang boses, pipe down. Halos hindi ako nakatulog kagabi kaya at least payagan mo akong matulog ng kaunti pa. Sa oras na marinig iyon ng lahat, agad na natahimik ang silid. Paglingon sa sobrang pagkabigla, lahat ay nakatingin kay Gerald na nakahiga pa rin sa kama. Si Sereni mismo ay ganap na namula sa labis na pagkabalisa. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sino? Sino ang nagsabi niyan? Sabi ni Xander na sobrang natigilan na umatras siya. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Maaaring hindi siya tunay na pumanaw. Sigurado ka na lason mo siya tama, Miss Sereni. Nakakatakot. Pwede ba siya ay nagsasalita lamang sa kanyang pagtulog? Habang patuloy ang pagtalakay ng lahat sa kasalukuyang sitwasyon na nakadikit pa rin ang mata kay Gerald, lahat sila ay nag-freeze sa lugar sa sandaling nakita nila si Gerald na nakaupo at humihikab. Lumalawak na parang kagigising lang niya mula sa pagtulog, pagkatapos ay kinuskos ni Gerald ang mga inaantok niyang mata habang nakatingin sa lahat sa silid. Inaayos ang kanyang leeg, naging maramag ang boses ni Gerald nang tanungin niya, inaasahan kong narito na ang lahat. Ano? Ikaw, hindi ka apektado ng lason. Sa puntong ito, lahat ay lampas sa takot. Kabanata 1025. Lason ang tawag mo dyan. Ginamit ko ito bilang isang uri ng gamot upang madagdagan ang aking kalusugan higit sa kalahati ng isang taon na ang nakakalipas. Sinubukan mo ba talagang gamitin iyon upang lason ako? Matapos ibabad ng husto ang kanyang katawan sa lahat ng uri ng mga halamang gamot at iba pang mga materyales na ibinigay sa kanya ni Finlay, noon, si Gerald ay naka-immune na sa ilang mga lason. Malinaw na ang lason na sinubukan nilang gamitin sa kanya ay isa sa mga ito. Sa lahat ng katapatan, nasabi na ni Gerald na ang tsaa na pinaglingkuran siya ni Haven kanina ay nalason bago pa siya humigop dito. Pagkatapos ng lahat, siya ay dalubhasa pagdating sa parmakolohiya. Alam na alam din niya noon na Haven ay hindi kailanman susubukang saktan siya. Sa pag-iisip na iyon, alam niya na siguradong isa ito sa mga Lovewell na nais na saktan siya. Ngunit sino? Nais nitong malaman, nagpanggap si Gerald na mawawala ng hintay upang maghintay siya para ipakita ang totoong mga salarin. Ang brat mo, mayroon ka bang ideya kung gaano kahirap ang pagsubok ng mga model sa iyo sa buong oras na ito? Bagaman nabigo kaming lason ka, huwag isiping madali kang makatakas. Inisya ni Yoster. Si Caleb naman ay agad na tumayo at ngumiti habang hawak ang kanyang dibdib nang mapagtanto kung sino ang nagsalita. Sir. Ayos ka lang. Napakahusay na balita. Ako, G. Merritt. Gayon din pinahahalagahan ko na tumayo ka para sa akin ng mas maaga. Sa totoo lang, pinaplano ni Gerald na subukan si Caleb kung siya ba ay matapat na tapat sa kanya minsan matapos ang lahat ng ito. Ngayon na personal na niyang nasaksihan si Caleb na ipagsapalaran ang kanyang sariling buhay upang mai-save siya, alam ni Gerald na walang karagdagang pagsubok ang kinakailangan. Naantig sa kanyang kilos, agad na dinala ng pansin ni Gerald sa kanya si Yoster nang makita niya kung gaano kalapit ang kamatayan ni Caleb. Hindi na kailangang makipag-usap ng mas matagal sa brat na ito, G-Model. Hayaan mo akong alagaan siya minsan at para sa lahat. Sabi ng isa sa mga batang nasasakupang Yoster habang ngumiti siya ng mapamura bago sumugod kay Gerald. Gayunpaman nang siya ay isang hakbang lamang ang layo mula kay Gerald, mabilis na inunat ni Gerald ang kanyang kamay at hinawakan siya sa mukha. Kagad pagkatapos nag-freeze ang mga paa ng lalaki habang ang kanyang buong katawan ay nagsimulang kumaibat ng hindi mapigilan. Ang kailangan lamang ay isang simpleng ikiling ng pulso ni Gerald para sa isang malakas na crack na maririnig mula sa leeg ng nasasakupan. Sa pamamagitan nito, itinapon ni Gerald ang walang buhay na katawan bago ang 7 natitirang mga model na ngayon ay malapad na ang mata sa gulat.
Tama silang natulala dahil ang mas nakababatang henerasyon ng pamilyang Moldel lahat ay may mahusay na lakas at kakayahan. Sa kabila nito, ganoon kadali natapos ni Gerald ang buhay ng lalaking iyon. Ito ay halos bilang na ang nasasakop ay walang anuman kundi isang tupa kay Gerald. Isang tupa na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili na maaari lamang manginig kapag inaatake. Ikaw ang bata. Hindi ko akalain na magiging napakalakas mo makalipas ang isang taon. Ungol ni Yoster, nanlalaki pa rin ang mga mata. Kinakawi ang kamay niya kaagad pagkatapos nag-order siya, gang up and grab him. Narinig iyon, ang natitirang 6 na Moldel ay sumunod at sumugod patungo kay Gerald. Bilang tugon gayunpaman, simpleng itinaas ni Gerald ang kanyang ulo nang masilaw siya ng mariin sa kanilang 6. Bigla, ang hangin sa silid ay biglang naramdaman na mas malamig kaysa sa nararapat. Kahit na ang mga nasasakupan ay hindi mapigilan na mabagal ng bahagya nang maramdaman nila ang panginginig na tumatakbo sa kanilang tinep. Handa na ngayong lumaban si Gerald. Ang mga taong ito ay bahagi ng pamilya na nagtulak sa kanya sa mga ganitong desperadong sitwasyon dati. Ang pamilya na pinilit siyang lumabas ng kanyang sariling tahanan. Ang pamilyang lubos na pinahiya siya na para bang wala siyang iba kundi isang pinagkaaita na aso na nararapat lamang na maltrato ng malubha. Ano pa, sinusubukan pa ng kanilang pamilya na nakawan ng mga Crawfords ng kanilang mga assets at pag-aari. Isang napakalawak na pagkagusto sa dugo ang pumuno sa kanyang puso habang siya ay gumagawa ng kanyang unang paglipat. Sa kanyang dakilang kasanayan at kanyang kagutuman sa paghihiganti, si Gerald ay halos hindi na matalo. Bilang isang resulta, ang 6 na kalalakihan na kasalukuyang sumusubok na atakehin si Gerald ay natural na walang laban-laban sa kanya. Isa-isang nilapitan siya ng mga kalalakihan at agad na namatay nang hindi man lamang nakakakuha ng isang solong pagkakataong mapunta ang isang hit laban sa kanya. Habang dumadaloy ang dugo sa buong silid, marahas na kumaibat ang mga talukap ng mata ni Yoster habang sinabi niya. Napakalakas. Mula sa sandaling ginawa ni Gerald ang kanyang unang pag-atake, alam na ni Yoster na hindi na siya makakaligtas sa isang laban-laban kay Gerald. Kailangan niyang makatakas. At mabilis. Sa sandaling tumalikod siya upang tumakas, gayunpaman, naramdaman niya ang isang butas na pakiramdam sa likuran ng kanyang leeg. Makalipas ang 1 segundo nang napagtanto niya na ang isang itinapon na punyal ay naitatag doon. Tumadaloy ngayon ang dugo mula sa kanyang bibig, mahinang lumingon si Yoster at sinabi. Ikaw. Iyon lamang ang 2 salita na nagawa niyang ungol bago bumagsak sa lupa, patay. Nang makita iyon, takot na takot ngayon si Sereni na napasigaw siya habang tinatakpan ang bibig bago sumugod sa isang sulok ng silid upang magtago. Tulad ng para sa iba pang mga Lovewell, wala sa kanila ang naglakasloob na huminga habang nakatingin kay Gerald na ganap na naparalisa sa takot. Gayunpaman, alam na alam ni Zane na siya ang gumanap ng pinakamalaking bahagi sa desisyon na tawagan ang mga Moldel. Bilang isang resulta, agad siyang sumulong at sa isang paumanhin, sinabi niya. Kaya. Why kita mo, G. Crawford, ito ang pamilyang Moldel na pinilit kaming gawin ito. Narinig na walang tugon, natapos ni Zane ang paghawak sa braso ni Gerald upang makita kung narinig niya ang kanyang paghingi ng kapatawaran. Sa sandaling makipagugnay sa kanyang kamay kay Gerald, gayunpaman, isiniwalat ni Gerald na hindi naiwan sa kanyang mga mata ang nakamamatay na hangarin habang hinawakan niya ang leeg ni Zane. Snap habang si Zane na ngayon ay nag-iikot ng dugo sa buong lugar, ay natagpuan ang sarili na itinapon sa bintana, ilang beses pa lamang siyang makakapagtapos pagkarating sa landing bago tuluyang lumipat. Kabanata 1026. Di mangyaring iligtas ang aming buhay, G. Crawford. Sigaw ni Xander nang agad siyang lumuhad sa takot. Nang makita iyon, lahat ng iba pang mga Lovewell ay gumawa din ng pareho. Huminga ng malalim, ipinikit ni Gerald ang ilang mata sandali bago muling buksan ito. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Dahil galit pa si Gerald kanina, nagawa ni Zane ang nakamamatay na pagkakamali sa paghawak sa kanya habang siya ay nasa isang sobrang galit na estado. Ngayong mas kalmado na siya, humarap si Gerald kay Xander at lumakad palapit sa kanya bago sabihin, iwas ang buhay mo. Matapos mong labag sa iyong pangako na ibibigay sa akin ang aklat ng mga hayop. At huwag mo akong masimulan sa katotohanang nakipagkalab ka sa mga Moldel upang saktan ako. Pagkasabi nito, marahan niyang hinawakan ang tuktok ng ulo ni Xander. Mismong si Xander ay mayroon ng mukha na puno ng luha at nguso habang nakatingin sa demonyo ng isang lalaking nakatayo sa harapan niya. Nang palakasin pa sana ni Gerald ang lakas ng hawak niya, biglang sumugod si Haven habang sumisigaw, G. Gerald. Huwag. Haven. Nandito ka na. Di mangyaring iligtas mo ako. Tumangi sa takot na si Sereni habang agad na tumakbo papunta sa Haven at nagtago sa likuran niya. Habang si Sereni ay nakatingin kay Gerald na may takot na mga mata mula sa likuran ni Haven, sinabi mismo ni Haven at G. Gerald.
Tuldok-tuldok. Alam kong mali ang ginawa ng aking ama. Ngunit wala siya sa tamang pag-iisip nang sumang-ayon siya sa plano. Dito, dinala ko ang aklat ng mga hayop kasama ko. Maaari kang magkaroon ngunit mangyaring pakawalan ang aking pamilya, naiiyak na siya, pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Gerald na may hawak na libro. Huwag, Haven. Papatayin ka niya. Pakiusap ni Zareni habang nakahawak siya sa braso ng kanyang kapatid. Mabuti naman ate. Sinabi na sa akin ni Gerald na magkaibigan kami kaya tiwala ako na hindi niya ako sasaktan. Sa pamamagitan nito pinakawalan niya ang pagkakahawak ni Zareni sa braso bago nagpatuloy sa paglalakad kay Gerald. Sa sandaling nakatayo siya sa harap niya, hinawakan niya ang Book of Beasts bago sinabi na may maluha na tainga. Tuldok-tuldok, Gerald. Kung talagang papatayin mo ang aking ama para lang maibsan ang lahat ng iyong pagkamuhi, pagkatapos ay mangyaring patayin mo na ako. Kapag nagawa mo yun, inaasahan kong payagan mong pakawalan ang aking ama at lahat. Tuldok-tuldok. Kahit na hindi ka obligadong gawin ito, mangyaring isaalang-alang ang aking hangarin bilang isang kaibigan, okay. Nang marinig iyon at makita ang tumulo na luha ni Haven, naramdaman ni Gerald ang biglang sakit sa kanyang puso. Una niyang binalak na patayin ang natitirang mga Lovewell. Pagkatapos ng lahat, hindi sila mas mahusay kaysa sa mga model sa puntong ito. Gayunpaman, nakikita niya na tunay na itinuring siya ni Haven bilang isang kaibigan. Kung sa bagay, labis na kinakabahan ang batang babae kanina nang malaman niyang nalason siya. Alam ito, hindi natiis ni Gerald na masira pa ang puso niya. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Kukunin ko ang aklat ng mga hayop sa ngayon. Ibabalik ko ang libro kapag natapos ko na itong basahin. Sa pamamagitan nito, kinuha ni Gerald ang libro sa mga kamay ni Haven at agad na umalis. Nang makita iyon, nag-jogging si Haven pagkatapos na makita siyang palabas. Si Xander mismo ay nanatili sa kanyang posisyon sa pagluhod, sobrang takot pa rin upang hindi maramdaman ang kanyang mga binti. Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang isang binata, sumisigaw, MJ Lovewell. May hindi magandang nangyayari. Maraming mga tao sa labas maagang natapos ang kanyang pangungusap sa sandaling nakita niya ang patayan na naiwan ni Gerald sa silid. Matapos ang isang maikling sandali ng katahimikan sa kanyang pagkabigla, sa wakas ay bumulaga ang binata mula rito. Tumutok pagkatapos ay nagpatuloy siya. Maraming mga kalalakihan na naka-black suit ang narito. Nakarating na siya na nasa pintuan na mula nang makita niya si Gerald palabas, nakatingin na sa maraming kalalakihan na nakatayo sa looban ng kanyang pamilya. Sila ang mga nasasakupan ni Wilson. Tayo na. Casual na sinabi ni Gerald nang sumakay sa isa sa mga kotse at umalis. Kapag nawala na ang mga kotse, natagpuan ni Haven ang sarili na umatras ng ilang hakbang. Upang isipin na minsan naisip niya na si Gerald ay isang pinipigil na binata. Napagtanto niya kung gaano siya kasalanan nang maalala niya ang lahat ng kalupitan at kalupitan ni Gerald ngayon. Kung tinignan niya ng masama si Gerald tulad ng ginawa ng kanyang kapatid, kung gayon ang kanyang buong pamilya ay malamang na napuksa ng nakamamatay na demonyo na ngayon. Kudlit tuldok-tuldok-tuldok, kaya't ito pala ang tunay na ikaw, Gerald. Ngayon ay sa wakas alam ko na. Naiisip ni Haven sa sarili. Minsan pagkatapos umalis si Gerald ay sumama si Xavier kasama ang kanyang mga bodyguard. Nang makita si Haven na nakatayo sa pintuan, lumapit siya sa kanya bago sinabi, ano ang isang pagkakataon, Miss Haven? Ang iyong ama ay dapat na medyo malaya ngayon, tama. Plano kong puntahan siya. Nawala ang pangungusap ni Xavier sa sandaling napagtanto niya na hindi man lang siya pinakikinggan ni Haven. Sa halip, simpleng binubulong ng batang babae ang tila magkatulad na salitang paulit-ulit sa isang maliit na tinig. Makalipas ang segundo, lumingon si Haven upang umalis na hindi na lumilingon. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Anong sinabi mo? Kinakabahan na tinanong ni Xavier, sa wakas ay natagpuan ang kanyang boses habang pinagmamasdan ang batang babae na dahan-daang naglalakad sa malayo. Ang pangalawang dalaga ay tila nasa masamang pakiramdam ngayon, Miss. Ipinapanukala ko na bisitahin namin ng direkta si G. Xander, iminungkahi ng tanod na nakatayo sa tabi ni Xavier. Tila hindi pinapansin ang komento ng kanyang bantay pagkatapos ay umungol si Xavier sa hininga. Hindi niya masabi ang kanyang pangalan, tama. Nasaan? Talagang binubulungan mo ang pangalan ni Gerald. Panipi. Kabanata 10:27. Ngunit walang paraan na malalaman niya kung sino si Gerald. Maliban, maaari ba talaga siyang maging sa lalawigan ng Logan? Humawak ka, baka hindi siya nagsasalita ng parehas na Gerald. Napaisip si Xavier sa sarili. Sa daming tanong na lumalangoy sa kanyang ulo, hindi mapigilan ni Xavier ang sarili na habulin si Haven. Labis niyang kailangan ng mga sagot. Mabilis na hanggang sa 2 araw mamaya, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili sa hinterland ng Everdare Forest na matatagpuan sa hangganan ng lalawigan ng Logan.
Sa pamamagitan ng isang pamana na umabot sa libu-libong mga taon, ang mga puno sa loob ng Everdare Forest ay lumago ng labis sa ibabaw ng maraming mga bundok na partikular ring lumapit sa bawat isa. Bukod sa napakalawak na pagkakaiba-iba ng mga flora na maaaring matagpuan doon, maraming mga species ng mga mandaragit ay kilala ring nakatago sa loob ng kagubatan. Maingat kapag isinasaksak ang butas. Hindi natin hahayaang makatakas muli ang hayop sa kanyang tuso. Sinabi ng isa sa maraming mga kalalakihan na nakatayo sa harap ng isang butas na na-corner ang banal na Sorrow. Sa pangangasiwa ni Wilson sa operasyon, maliwanag na ang pangkat ay binubuo ni Gerald at ng kanyang mga tauhan. Dahil binigyan ni Caleb si Gerald ng mapa ng Everdare Forest, gumawa sila ng 2 beses na pag-unlad na may kalahati ng pagsisikap sa kanilang paghahanap para sa banal na Sorrow. Pagkatapos ng lahat, ang mapa ay detalyado at ang pagkakaroon ng nag-iisa ay katulad ng pagkakaroon ng isang bihasang navigator ng kagubatan. Habang si Gerald at ang iba pa ay matagumpay na nahanap ang mga track ng banal na fox kaninang madaling araw, sa kanilang pagkabigo, nagawa ng fox na makalayo sa kanila. Naminarkahan ang simula ng isang serye ng mga komprontasyon na mayroon sila sa sobrang tuso na Sorrow. Wala sa kanila ang maaaring asahan kung gaano tunay na may kakayahan ang banal na Sorrow. Pagkatapos ng lahat, kahit na sa pagtatrabaho ng husto upang mahuli ito sa buong gabi, ang kanilang hindi mapakali na pagsisikap ay tila walang kabuluhan. Kahit na nakaharap nila ang Sorrow ng higit sa 100 beses noon, ang Sorrow ay palaging isang hakbang sa unahan nila. Gayunpaman, sa kalaunan, sa wakas ay nakakuha sila ng bitag ng banal na Sorrow sa loob ng butas na kasalukuyan itong pinaglalagyan. Sa wakas nakakakuha ng ilang mga resulta, labis na nasasabik si Wilson. Si Gerald mismo ay kinakabahan na sinabi, huwag hayaang makatakas muli ang hayop. Mula sa nabasa ko sa Book of Beasts, hindi lamang ang banal na Sorrow ay napakabilis, ngunit kahit na ang katawan nito ay ganap na maputi, ito ay dalubhasa sa pagtatago din ng sarili. Gayunpaman, ang pinaka-nag-aalala na bagay ay ang katunayan na ito ay may kakayahang mabilis na makita sa pamamagitan ng mga plano at gawain. Kapag nangyari iyon, madali itong makahanap ng isang paraan upang makatakas. Partikular na nakasaad sa libro na ang IQ nito ay mas mataas pa kaysa sa karamihan ng mga henyo ng tao. Dahil napag-aralan ng mabuti ni Gerald ang Book of Beasts ng gabi bago nila simulan ang kanilang pangangaso para sa Sorrow, natutunan niya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa banal na Sorrow kasama ng iba pang mga hayop. Bilang isang resulta, alam niya na kung papayagan nila ang fox na makatakas sa kanilang paghawak sa oras na ito, ang pagsubaybay dito muli ay magiging imposible, malapit nang magpakita ang hayop. Lahat, hush! Utos kay Wilson habang sinenyasan niya na manahimik na ang iba. Narinig iyon, pinigilan ng bawat isa ang kanilang hininga habang pinalilibutan ang pasukan ng butas. Si Gerald mismo ay nakakita na ng mga pahiwatig ng isang puting buntot na namimilipit mula sa loob ng makitid na butas. Mula sa sandali na ang fox ay pumasok sa butas, ang kanilang plano ay ang usok ito mula sa kabilang dulo. Dahil sa nasasakupan na nakalagay sa kabilang dulo na patuloy na nagpapasabog ng usok sa butas, sa wakas ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paglabas nito. Gayunpaman nang ang Sorrow ay halos kalahating metro ang layo mula sa pasukan, makapal, sumasekol, berdeng usok ay biglang nagsimulang pagbuhos mula sa butas. Dahil si Gerald at ang iba pa ay naghihintay sa harap mismo ng butas, tanging si Gerald lamang ang nakapag-urong at tinakpan ang kanyang ilong sa oras. Lahat ng iba pa roon, gayunpaman, ay nauwi sa usok. Naririnig sa madaling panahon ang pagngisi habang lahat ay lumingon upang tumingin sa Sorrow. Ito ay halos tulad ng kung ang Sorrow ay tumetawa sa kanila. Sa isang panghuling pagngangalit, bumagsak ito palabas ng butas na may bilis ng kidlat na dumaan sa mga tauhan ni Gerald at tumetakas. Damn it! Nakatakas ulit ito, sigaw ni Wilson sa kanyang pagkabigo. Pagkatapos nito, utos ni Gerald habang siya ay mabilis na nagsimulang habulin ang mismong Sorrow. Dahil sa ayaw nitong makatakas muli, tiniyak ni Gerald na tumakbo ng mabilis hanggat makakaya niya. Kahit na si Wilson at ang iba pa ay paunang mainit sa kanilang takong, kalaunan, nawala sa kanilang paningin ang parehong Gerald at ang banal na Sorrow. Wala silang makitang anumang mga bakas sa kanya. Ano ang dapat nating gawin, G. Wilson? Nawala na siya sa paningin namin sa kanya. Sabi ng isa sa mga nasasakupan. Susubukan namin ang aming makakaya upang hanapin muna silang pareho. Kung hindi pa rin natin sila mahahanap, kung gayon babalik lamang tayo sa base at hintayin siya doon. Bili ni Wilson. Samantala, ang banal na Sorrow ay sumisigaw ng mga panunuya habang dumadaloy ito sa tuktok ng kagubatan, hindi katulad ng isang araw na pinaputok lamang. Kabanata 10:28. Sa kabila nito, hindi ganoon kadali ang pagbibigay ni Gerald.
Ang paggamit ng isang kasanayang nagpapahintulot sa kanya na yapak ng napakagaan, halos hindi mahawakan ng kanyang mga paang lupa habang siya ay dumadaloy pagkatapos ng Zoro. Matapos tumakbo ng medyo matagal, napagtanto ng banal na Zoro na mukhang hindi bumabagal si Gerald. Naiintindihan na hindi ito makakakuha ng madali sa kanya sa pamamagitan ng simpleng pagtakbo sa paligid, ang Zoro ay sumisid sa isang palumpong. Sa sandaling pumasok ito sa bush, nawala agad ito ni Gerald. Lahat. Tumakas ka lang talaga ulit. Sabi ni Gerald sa sarili habang tumitigil sa pagtakbo, pakiramdam ng medyo nalulumbay. Gayunpaman, hindi pa siya sumuko. Pinipigilan ang kanyang hininga upang manahimik, mabilis at maingat niyang iniskan ang paligid. Kung hindi siya nag-iingat na magbayad ng pansin habang kaya niya, natatakot si Gerald na ang Zoro ay tuluyan ng tuluyang umalis sa lugar. Gayunpaman, nagulat siya nang biglang marinig ang mga tinig na sumisigaw, "Di huwag mo kaming papatayin. Mangyaring huwag kaming patayin." Sa pagtingin sa direksyon ng mga sigaw, nakita ni Gerald ang ilang mga tao na tumatakbo papunta sa kanya, sumisigaw sa sobrang takot na tila tumatakbo para sa kanilang buhay. Nakasimangot lamang si Gerald habang naiisip niya, bakit sa napakahalagang oras? Bakit hindi ka nakakapunta ng maaga o huli pa? Makalipas ang mga segundo, maririnig ang ilang mga kulog habang natapos na ang hiyawan ng kilabot. Kahit na maliwanag na ang mga hiyawan ay natapos na ang kanilang wakas, talagang hindi mapakali ni Gerald ang tungkol doon sa ngayon. Dahil ang ilan sa inyo ay sumunod sa akin hanggang dito, ano pa ang pagpipilian ko kundi patayin kayong lahat? Pangot siya ng isang matandang lalaki habang papalapit sa mga sariwang bangkay gamit ang mga kamay sa likuran. Habang sinisiyasat niya ang mga katawan, gayunpaman, ang sulok ng mga mata ng matanda ay nasulyapan si Gerald na kanina pa ay nakatingin sa malayo. Naramdaman ng matanda ang pagkurot ng kanyang mga eyelids matapos mapagtanto kung sino ang taong nakatayo roon. Kaya ikaw, tila nabobo ka upang pumili ng iyong sariling kapahamakan kapag may malinaw na mas mahusay na mga kahalili. Naiisip ang matanda habang siya ay nanunuya. Kung hindi si Gerald, o dapat kong sabihin G. Crawford. Naniniwala akong naging maayos ka mula nang huli kaming magkita. Sinabi ng matandang may masamang pamamaslang sa kanyang mga mata habang papalapit kay Gerald. Si Gerald mismo ay ganap na nakatuon sa pagtuklas ng anumang mga tunog ng paggalaw na maaari niyang irehistro mula sa kapaligiran nang marinig niya ang pagtawag sa kanyang pangalan. Paglingon ng reflex upang makita kung sino ang tumawag sa kanya, nagulat si Gerald nang makita kung sino ito. Ah, ikaw pala. Napagtanto na si Gerald ay hindi na nakatuon dito, ang nakatagong banal na Zoro, na tahimik na naghihintay sa buong oras na ito, ay alam na oras na para sa susunod na paglipat nito. Sumabog kumuha ng sunod-sunod na lakad habang mabilis itong nawala sa lambak. Ang lambak mismo ay patuloy na napuno ng miasma na ginagawang isang bangungot na batay sa paningin. Idinagdag iyon sa sobrang bilis ng banal na fox, hindi na ito nakita ni Gerald sa oras na napagtanto niya kung saan tumatakas ang Zoro. Huwag tumakbo, sigaw ni Gerald habang kinakagalit ang ngipin bago tumalon din sa lambak. Oh, kaya tila siya ay naging medyo may kasanayan ngayon. Dahil ang bata ay isang mayamang batang Panginoon at nakuha ko na ang karamihan sa mga kinakailangang sangkap na kailangan ko upang gawin ang elixir, ang paggamit ng kanyang puso bilang pangwakas na sangkap ay tiyak na gagawing mas malakas ang elixir kumpara sa paggamit ng mga puso ng maliliit na fries na ito. Napagpasyahan noon, papatayin ko siya. Gamit ang kanyang isip, ang mga sulok ng labi ng matanda ay pumulupot sa isang ngiti habang siya ay mabilis na nagsimulang sundin ang mga track ni Gerald. Si Gerald mismo ngayon ay balisa ng hinihila ang kanyang buhok habang nakaupo sa ibabaw ng bato na natagpuan niya sa lambak. Kung matagumpay itong makagawa ng isang buong pagtakas, hindi ko alam kung kailan ko mahuhuli muli ang hayop. Habang sinusubukan niyang gunitain ang lahat ng nabasa niya sa Book of Beasts sa pag-asang may darating na kapaki-pakinabang, bigla niyang napagtanto. Kahulugan ng dugo. Tama yun, maaari pa rin niyang magamit ang blood essence. Siya ay naging balisa at nagmamadali na halos nakalimutan niya ang tungkol sa pamamaraan. Nakangiting tumayo siya, naalala ni Gerald ang pagbabasa tungkol sa kung gaano katalinuhan ang banal na Zoro kahit na kumpara sa mga henyo ng tao. Gayunpaman, mayroon itong isang nakamamatay na kapintasan, iyon ang pagiging sakam nito. Ayon sa Book of Beasts, gustong-gusto ng banal na Zoro ang pag-inom ng dugo ng tao, lalo na kung ito ay nagmula sa isang tao na mayroong hindi kapani-paniwala na mga kakayahan at isang sanay na katawan. Anuman hanggat nakakuha si Gerald ng kanyang mga kamay sa ilang dugo ng tao at pinong ito sa pamamagitan ng kakanyahan ng dugo, tiyak na hindi makatiis ng hayop ang tukso na uminom nito. Ang kakanyahan ng dugo sa kasong ito ay isang paraan ng pagkuha na dinobel bilang isang paraan upang malinis ang dugo. Habang ang pagkuha ng ideya ay tiyak na nasa sabik sa kanya, maya-maya lamang nalungkot muli si Gerald.
Kung sa bagay tumakbo na siya ng medyo malayo sa kinatatayuan niya. Napagtanto niya ngayon na magagamit lang niya ang dugo ng mga tao na pinatay ng matanda ng mas maaga. Dahil ang distansya mula sa kung saan siya kasalukuyang nasa mga bangkay ay anupaman ngunit maikli, ang ideya ng pagkolekta ng dugo mula sa mga katawan ay tila hindi masyadong akit sa kanya. Pagkatapos ng lahat sa oras na nakarating siya doon, hindi niya alam kung ang tuso na Zoro ay nasa loob pa rin ng lambak. Hindi niya kayang saktan ang sarili upang mailabas din ang banal na Zoro. Ito ba ay tunay na siya ay nasakma upang hindi makuha ang kanyang mga kamay sa banal na Zoro? Natapos ba siya upang magwakas sa isang uhaw sa dugo na demonyo sa hinaharap? Habang pumupuno sa kanyang ulo ang nakalulungkot na mga saloobin, biglang narinig ni Gerald ang mahinang kaluskos na hindi masyadong malayo. Kabanata 1029 na paglingon sa kanyang tagiliran, napansin ni Gerald na ang gumagawa ng mga tunog ay isang tuta na dahan-dahan na pamatak sa kanya. Sa masusing pagsisiyasat, ang tuta ay tila may putol na binti. Ano pa, may mga nakikitang mga galos din sa buong katawan nito. Nang sa wakas ay umabot ito sa tagiliran ni Gerald, nahiga ito sa kanyang paanan bago kaagad sinimulang dilaan ang dulo ng kanyang sapatos. Mas nagulat si Gerald kaysa sa anupaman. Pagkatapos ng lahat, hindi niya inaasahan na mabangga ang maliit na ito sa napakalalim sa loob ng kagubatan. Sa isang paraan, isang himala na ang tuta na ito ay nabubuhay pa rin na may maraming mga mandaragit na hayop na nagkukubli sa loob ng kagubatan. Maaari mo ba akong hingi na iligtas ka? Tanong ni Gerald. 2 beses na nagbabarkada bilang tugon tuloy ang pagdila nito sa sapatos ni Gerald. Habang ang unang naisip ni Gerald nang makita ang tuta ay kukuha ng dugo nito upang gawing kakanyahan ng dugo, matapos na dilaan ng tuta ang kanyang sapatos, napagtanto niya ang dalawang bagay. Una sa lahat, ang tuta ay napakaliit upang makagawa ng isang kapaki-pakinabang na pagkuha ng esensya ng dugo. Pangalawa, napagtanto niya na ang tuta na iyon ay may medyo espiritual na kalikasan. Pagkatapos ng lahat, nagawa nitong mabuhay ng matagal sa mga bukol ng gubat. Ano pa, humihingi na ngayon para sa kanyang tulong. Naiisip ang lahat ng iyon, alam ngayon ni Gerald na ang pagpatay dito ay malapit ng hindi magawa para sa kanya. Kung sa bagay, hindi naman siya ganon kadarahas. Nakakaawa. Wala akong ideya kung sino ang pinabayaan ka dito, ngunit maswerte ka na nagkataong nabunggo ako. Sabi ni Gerald habang umiling-iling habang tinatapik ang ulo ng tuta. Sa kasamaang palad, hindi ako maaaring gumastos ng masyadong maraming oras sa pag-idol dito kahit natutulong ako upang bendahe muna ang iyong mga sugat. Gayunpaman, mula doon magkakahiwalay kami. Wala lang akong oras upang tulungan kang makatakas sa kagubatan, maunawaan. Dagdag ni Gerald habang siya ay mabilis na nagsimulang tapikin ang mga sugat ng tuta. Hindi nagtagal, matagumpay niyang napatigil ang pagdurugo ng tuta at bendahe ang anumang bukas na sugat na mahahanap niya. Napakaganda nito kung maaabutan ako ngayon ni Lolo Wilson at ng iba pa. Kung tutuusin, dahil mas gusto ng fox ang dugo ng tao, ang bawat isa sa atin ay maaaring makapag-ambag lamang ng kaunti sa ating dugo. Makakapag-akit muli kami ng fox para sigurado. Ngunit sino ang nakakaalam kung gaano katagal maaaring kailangan kong maghintay para sa kanilang pagdating. Kung maghihintay pa ako, ang Zoro ay makatakas sa lambak at hindi ko rin alam. Ungol ni Gerald sa kanyang sarili sa isang nalulumbay na tono habang ginagawa niya ang isang pangwakas na pagsusuri sa tuta. Ang nakabalot na tuta ngayon ay gumapang sa harap ni Gerald at pasimpleng ipinatong ang ulo nito sa pagkain ni Gerald. Hoy, ngayon sinabi ko na sa iyo na wala na akong karagdagang oras upang mag-alala tungkol sa iyo, tama ba? Humihingi ako ng paumanhin, ngunit may isang bagay lamang na kailangan kong gawin ngayon, sabi ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait habang pinapanood ang maliit na tuta na dumaikit sa kanya. Gayunpaman, ang tuta ay simpleng tumanggi na iwanang mag-isa si Gerald. Sa sandaling iyon, bahagyang kumaibot ang tainga ni Gerald. May lumalapit sa kanya. Ang tuta mismo ay agad na bumangon at nagsimulang tumahol sa direksyong galing sa tunog. Matapos ang ilang pag-upak, sinimulan nito ang pag-ikot ng buntot ng masilayan itong tumingin pabalik kay Gerald bago kumurap ng mga mata. Paglingon sa tuta, ang dila ay nakabitin ngayon simpleng tanong ni Gerald na may isang nakangiting ngiti sa kanyang mukha, kaya't ganoon ka kalerto sa akin. Gayunpaman, hindi ka ba natatakot sa posibilidad na ang taong lumapit ay papatayin kapag katapos mong maakit ang kanilang pansin? Kakatwa, ang ito'y ay simpleng itinaas ang ulo ng medyo mas mataas habang patuloy na tumingin kay Gerald, isang kakaibang linaw sa mga mata nito. Hindi kaya nakikinig ka sa pagmumakmak ko kanina? Alam mo bang nangangailangan ako ng dugo ng tao? Iyon ba ang dahilan kung bakit sinasadya mong subukang akitin ang taong iyon?
Ginagawa lamang ni Gerald ang isang matapang na pag-angkin dahil pagkatapos basahin ang Book of Beasts, masasabi o mas kaunti ni Gerald kung ano ang ibig sabihin ng karamihan sa mga hayop sa kanilang mga aksyon. Nang napagtanto na ang mensahe ay umabot sa kabuuan, agad na tumango ang puppy bago isinaya ang buntot nito ng masaya. Well, I'll be the asterisk man. Tunay na mayroon kang isang espiritual na likas na katangian. Sabi ni Gerald habang tinatapik ang ulo ng tuta. Hindi nagtagal kung kailan ang isang figure ay sa wakas ay makikita mula sa malayo. Mabilis na tinungo ang daan patungo kay Gerald, ang taong sa wakas ay lumabas mula sa miasma ay malamig na sumobo bago sabihin, hindi nakakagulat na hindi kita masubaybayan kahit gaano kahirap ang paghahanap ko sa iyo. Kaya't nakatakas ka dito sa buong oras na ito. Naturally, ito ay walang iba kundi ang matandang nagmula kanina. Mismong si Gerald ay labis na natuwa nang makita ang matanda. Tinagod ng marahan ang ulo ng tuta upang ipahiwatig na mahusay ang ginawa nito, pagkatapos ay sumagot si Gerald, "Oh. Hinahabol mo ba ako? Hindi ko talaga napansin." Panipi. Kabanata 10:30. With that, natawa siya. Habang siya ay nasa sabik na makahanap ng isang mapagkukunan ng dugo, siya ay tunay ding nagulat sa pahayag ng matanda. Sa katunayan, napakaaksaya mo ng oras at pagsisikap, alam mo. Ano man dahil nagawa kong mabangga ka habang naghahanap ng isang pangwakas na sangkap ng aking gamot, naniniwala akong kapwa tayo ay nakalaan na magkita rito. Habang sayang na hindi kita mapapatay noon sa lalawigan ng Salford, tila nangangati ka lang na mamatay dahil dinala mo mismo ang aking sarili sa aking pintuan sa oras na ito. Panahon na naayos na natin ang lahat ng ating nakagagalinggan at hinaing ngayon, G. Crawford. Sagot ng matandang lalaki, nanlalamig ang kanyang titig. Oo, nagtatrabaho ka pa rin para sa mga Skylar noon sa lalawigan ng Salford kung tama ang naalala ko. Hindi pa nga kami galit sa isa't isa sa oras na iyon. Minsan pagkatapos ng pangyayaring iyon, gayon pa man, nagulat ako na hindi ka rin naroroon nang bumalik ako sa probinsya mga 6 na buwan na ang nakakaraan. Kaya pala lumipat ka sa hilagang rehiyon. Sabi ni Gerald habang nakatitig ulit sa matanda. Ang matandang lalaki ay literal na may parehong halves ng kanyang mukha na ipininta itim at puti ayon sa pagkakabanggit. Ginawa nitong ang kanyang mukha ay parang simbolo ng yin at yang. Bumalik noong una silang magkakilala, ang matandang lalaki, na pinangalan ng Julian, ay nasa ilalim ng pagkukunwari ng mayordoma ni Yael. Mula sa pagkakakilala nila, naramdaman na ni Gerald na hindi isang ordinaryong tao si Julian. Ang pakiramdam ng kanyang gat ay kalaunan ay naging tama, at si Julian ay nag-iwan ng malalim na impression kay Gerald mula pa noong insidente. Natagpuan din ni Gerald na kakaiba na wala si Julian pabalik noong nawasak niya ang pamilyang Skylar para sa kabutihan. Sa gayon, una akong nasa ilalim ng impresyon na ang Shylers ay kalaunan ay maaabutan ang Fendersons. Kung ang lahat ay nawala alinsunod sa plano, kung gayon madali at dahil dito magamit ng mga Skylar ang kanilang bagong nakuha na kapangyarihan upang sirain ang Crawfords. Gayunpaman, mula sa sandaling na pagtanto ko na lihim na sinubukan ni Noe na palakihin ang mga Crawford sa ilalim ng pagkukunwari na lilipulin niya ang Fendersons, alam ko mula sa puntong iyon na kahit na magawa ni Noe ang pamilyang Fenderson, gagawin niya hindi kailanman magkaroon ng mga bola upang talagang laban sa Crawfords. Pagkatapos ng lahat, masyadong naiintindihan ko siya sa puntong iyon. Iyon ang pangunahing dahilan na iniwan ko sila. Nais kong ipagpatuloy ang pagpapabuti ng aking lakas, napunta ako sa Everdare Forest upang maghanap ng mga sangkap para sa akin upang gumawa ng isang elixir upang bigyan ako ng ganoon. Matapos ang paghahanap ng napakatagal, sa wakas ay nakapagtipon ako ng lahat ng kinakailangang mga nakapagpapagaling na halaman na kailangan kong gawin ito. Gayunpaman, mayroon pa ring isang huling sangkap na kailangan ko na mahalaga sa pagperpekto ng elixir. At iyon ang puso. Dahil talagang nakapagtagpo ako sa iyo dito, tiyak na gagamitin ko ang puso ng isang Crawford upang makumplito ang elixir. Anong perpektong tiyempo para ipakita mo sa iyong sarili sa sandaling ito? Hahaha. Paliwanag ni Julian na nakatalikod pa rin ang mga kamay. Ano ang ginawa sa iyo ng mga Crawfords para galit ka sa kanila? Para magamit mo ang lahat ng uri ng panloloko at walang katapusang pagtatangka upang makuha ako. Hey, simple lang talaga. Alam mo bang ang Crawfords ay napakalakas? Ang iyong pamilya ay nagtataglay ng napakaraming kapangyarihan na kahit na ang isang solong pagkakasunod-sunod na ibinibigay nila ay sapat na upang panasa ng isang buong angkan. Kahit na ang mga mula sa pamilya Laker ay nasaktan lamang ang isa sa mga batang Panginoon ng Yaleman noon, gumanti ang iyong pamilya sa pamamagitan ng pagpatay sa daan-daang mga miyembro ng pamilya ng Laker. At ganoon din, ang aking pamilya ay halos buong napuksa, sa kabila ng katotohanan kami ay isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Yankee noong panahong iyon. Ungol ni Julian, nasasalamin ang kanyang galit sa kanyang mga mata. Nang marinig iyon, sa wakas ay nakita na ni Gerald ang mas malaking larawan.
Naaalala kung ano ang sinabi sa kanya ng kanyang lola, mayroong minsan 4 na pangunahing pamilya sa Yanken. Dahil ang kanyang ina ay sumakay kasama ang kanyang ama noon sa halip na dumaan sa nakaayos na kasal na ipinangako ng mga Yaleman sa mga Lakers, ang pamilyang Laker ay nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang ikalimang tiyuhin na nasa estado ng halaman ngayon dahil sa kanila. Bilang paghihiganti, pinatay ng kanyang ama ang karamihan sa pamilya Laker. Malinaw na ngayon na ang matandang lalaki na nakatayo ngayon sa harap niya ay isang inapo ng Lakers. Hahaha, ang Diyos ay talagang nasa panig ko sa oras na ito. Hulaan ko ang aking paglalakbay sa Logan Province ay hindi isang nasayang na desisyon pagkatapos ng lahat. Dagdag ni Julian na may umuusbong na tawa. Pasensya na, sagot ni Gerald. Hey, ang katawa-tawa. Sa palagay mo makakatulong ba ang paghingi ng paumanhin sa iyo upang makaiwas sa kamatayan? Sambat ni Julian habang nakaturo kay Gerald habang umiling. Sa gayon, hindi gaanong kinalaman ang tungkol doon at higit na dapat gawin sa mga komplikadong damdaming nararanasan ko ngayon. Tuldok-tuldok. Pagkatapos ng lahat, hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o makiramay sa iyo. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Nais mong pasalamatan ako. Sa totoo lang, pagkatapos ng lahat, lubhang nangangailangan ako ng dugo ng tao ngayon dahil nais kong akitin ang banal na sorrow. Hindi lamang ikaw ay tao, ngunit medyo may kakayahan ka rin at may sanay. Ikaw ang perpektong kandidato para sa sakripisyo upang maipakita ito. Hindi ko talaga alam kung paano ko pa ipahayag ang aking pasasalamat dahil malapit ka na ring mamatay, ngunit nangangako akong papatayin ka ng mabilis at walang sakit. Aalisin ko rin ang katawan mo ng buo kaya huwag kang mag-alala tungkol doon. Lubos na taos na sabi ni Gerald. Kaagad na nakasimangot, sagot ni Julian, ikaw. Ikaw ang bata. Ito ay tumagal ng 1 taon bago ang iyong estado ng pag-iisip upang mabawasan ang ganoong kalaki. Sa totoo lang iniisip mo na maaari mo rin akong ipatong. Makikita mo sa 1 segundo. Mangyaring maunawaan na wala na akong mas mahusay na pagpipilian. Sagot ni Gerald. Tama na kalokohan yan. Malinaw na nawala ka bunkers. Ano man kukunin ko ang iyong buhay ngayon G. Crawford. Nais ko talagang makita ang hitsura ng mukha ni Dylan sa sandaling matanggap niya ang iyong bangkay. Hahaha. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, agad na nagawa ni Dylan si Gerald na pinuntahan siya ng suntok. Si Gerald mismo ang gumanti sa sarili niyang suntok, at habang nagsalpukan ang kanilang mga kamao, agad na maririnig ang tunog ng mga pumutok na buto. Inabot si Julian ng 1 segundo upang irehistro ang sakit, ngunit nang sa wakas ay tumama ito, napagtanto niya ang 1 segundo huli na siya ay nahuhulog na sa lupa. Sumabog ang dugo sa pagitan ng mga hiyawan ng sakit, ang matandang lalaki ay may takot na takot sa kanyang mukha. Ito ay para bang napaharap siya sa pinakamakapangyarihang puwersa na naranasan niya sa buong buhay niya. Hindi gaanong sumuko, agad na bumangon ulit si Julian kahit medyo aliw-aliw habang tinangka niyang gumawa ng isa pang suntok. Gayunpaman sa sandaling ang kanyang kamao ay nabangga sa dibdib ni Gerald, parang katulad nito ang pagsuntok niya sa isang hindi matitinik na bundok. Sa katunayan, ang epekto ng suntok marahil ay mas nasaktan si Julian. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Why ikaw? Ikaw. Ungol ni Julian, sumasabog ng dugo sa buong oras habang nakatingin kay Gerald sa sobrang hindi makapaniwala. Ang lahat ng mga landas sa kanyang mahahalagang daloy ng enerhiya ay naputol ng puntong ito, dahil lamang sa isang solong suntok mula kay Gerald. 1 taon lamang mula nang huli silang magkita. Paano siya ganito kalakas? Ito ay simpleng imposible, tama? Kabanata 1031. Ano man ang kaso, naiintindihan na ngayon ni Julian kung bakit masayang-masaya si Gerald na makita siya kaysa takot. Kaya't si Gerald ay ganito na kalakas. Hindi lamang iyon, ang kanyang mga galaw ay lubos ding mahuhulaan at ang kanyang katawan ay malapit ng mapiit. Malinaw na alam na ni Gerald na si Julian ay hindi kailanman laban sa kanya mula pat simula. Kung iisipin, pinasalamatan pa siya ni Gerald sa pagpapakita ng sarili. Ang pagsisisi ngayon ay nililigawan si Julian habang iniisip niya kung maaaring mawawala ang mga bagay kung hindi pa siya nagpasya na habulin si Gerald kanina. Kung siya ay umuwi lamang matapos mapatay ang ilang taong iyon, maaari na siyang gumawa ng elixir at posibleng magkaroon ng pagkakataong makapasok sa mahiwagang larangan ng lakas sa loob. Gayunpaman, huli na ang lahat para sa panghihinayang ngayon. Ano ang pinaplano mong gawin sa akin? Sabi ni Julian sa pagitan ng pantalon, nasa huling paanan niya. Iguhit ko na ang dugo mo ngayon. Huwag mag-alala, sapagkat panatilihin kong buo ang iyong katawan tulad ng ipinangako ko. Naway makapasok ka sa kabilang buhay na may kapayapaan ng isip. Sabi ni Gerald habang marahang hinawakan ang leeg ni Julian. Sa isang malakas na iglap, nanlaki ang mga mata ni Julian bago tuluyang nabakan. Patay na ang matanda.
Matapos makalakam ng sapat na dugo, tumingin si Gerald sa paligid para sa ilang mga halamang gamot upang magamit upang lalong mapino ang kakanyahan ng dugo ng matanda. Kapag natapos na siya, inilagay ni Gerald ang pain sa malinaw na pagtingin bago dalhin ang tuta kasama niya at nagtatago, naghihintay sa pagharap ng fox. Mahigpit na hinawakan ni Gerald ang kanyang itim na punyal sa buong oras, isang labis na pagkaigting na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya at ang tuta ay nagpatuloy na nakahiga sa pananambang. Sigurado siya na ang Zorro ay kalaunan ay magpapakita. Kailangang. Pagkatapos ng lahat, ang Zorro ay nakaharap lamang sa pagkalipol dahil sa likas na mata ko na likas na katangian. Habang iniisip iyon ni Gerald, biglang nanlaki ang mga mata ng tuta. Napagtanto iyon, pinigilan ni Gerald ang hininga pati na rin ang banal na Zorro na dahan-daang lumakad papunta sa pain. Sa wakas ay narito na ito. Kahit na ang Zorro ay malinaw na papalapit sa pain na labis na maingat, maliwanag din na ngayon ay nabulag na ng kasakiman. Matapos ang pag-scan sa paligid ng lugar na maraming beses, sa wakas ay nagpa siya ang banal na Zorro na gumawa ng isang mabilis na dash patungo sa dugo, malakas na sumisigaw sa kasakiman. Ngayon na ang kanyang pagkakataon. Hindi na niya papayagang makatakas ito. Itinaas ang kanyang punyal, mabilis na itinapon ni Gerald ang kanyang punyal sa banal na Zorro. Pagkaraan ng isang split segundo, ang talon ay konektado sa takong ng Achilles ng fox na nagpapadala nito ng malakas sa isang panghuling pagkakataon bago bumagsak sa lupa, patay. Ang gawa ay tapos na. Nagmamadali upang kunin ang katawan ng walang buhong na fox, tuwang-tuwa si Gerald nang sinabi niya, hahaha. Tunay na malaki ang naitulong mo sa akin ngayon, Julian. Ang iyong dugo ay ang perpektong pain para sa banal na Zorro. Kahit na ang tuta ay tumahol habang isinasabay ang buntot nito ng masayang. Huwag kang mag-alala, hindi kita nakalimutan. Upang ipahayag ang aking pasasalamat, ihahatid kita sa labas ng kagubatan kasama ko sa tuwing nainom ko ang dugo. Pagkatapos nito, makakain mo ang anumang nais mo sa nilalaman ng iyong puso. Dagdag ni Gerald habang nakangiti. Kasunod nito, niyakap niya ang tuta at dinala ito sa isang kalapit na yungib na may kasamang bangkay ng Zorro na Zorro. Ngayon na nakuha niya ang Zorro, kailangan niyang uminom ng mabilis na dugo nito. Pagkatapos ng lahat, alinsunod sa Book of Beasts, ang banal na dugo ay mananatiling banal lamang sa kaunting oras pagkatapos ng pagkamatay ng Zorro. Kung nagpatuloy siya sa pagdrag na masyadong mahaba, ang banal na pag-aari ay titigil sa pag-iral na nagre-resulta sa lahat ng kanyang pagsisikap ay para sa wala. Habang inihahanda niya ang kanyang sarili na uminom ng dugo, naalala ni Gerald ang mga pag-aari ng banal na dugo batay sa sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Mula sa naalala niya, ang dugo mismo ay banal dahil dahan-daang naipon ang kabanalan mula sa kapwa kalangitan at lupa, sa gayon pinupuno ang dugo ng napakalawak na lakas. Hindi lamang makakatulong ang dugo na magbigay ng sustansya at makadagdag sa puso at pag-uugali ng isa, ngunit mapapabuti din nito ang panloob na lakas ng inumin. Gayunpaman, upang lubos na magamit ang dugo, kinailangan ni Gerald ng isang espesyal na pamamaraan sa paghinga na, alinsunod sa kung magkano ang kanyang sinanay at ang lawak ng kanyang kasalukuyang kakayahan, ay tatagal siya ng 3 araw upang makumplito ang pagsasanib. Sige na tuta, makinig ka rito. Hinahadlanggan ko ang pasukan ng yungib sa susunod na 3 araw. Sa panahong iyon, mahimbing na ang tulog ko. Ang iyong trabaho ay tiyakin na walang mga insekto o maliit na hayop na malapit sa akin habang natutulog ako. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Gerald habang marahang tinatapik ang ulo ng tuta. Sumasang-ayon sa pagsang-ayon, pagkatapos ay itinaon ng tuta ang dila nito habang masaya itong sinusundan si Gerald papasok sa yungib. Samantala, isa pang pangkat ng mga tao na binubuo ng higit sa 100 lalaki, ay tila naghahanap sa paligid ng isang tao sa loob ng siksik na Everdare Forest. Ang lahat sa kanila ay kumpleto sa gamit na sandata, at kasama ng mga ito, isang binata na nasa edad 20s ang makikitang naglalakad kasama ang grupo, ang kanyang mga kamay sa likuran niya habang maraming matandang lalaki ang lumakad sa kanyang tabi. Hindi pa ba siya natagpuan? Tanong ng binata na nakasimangot. Wala pa rin tayong mga lead sa kanya. Sagot ng kanyang nasasakupan. Kabanata 1032. Dalhin ang Lovewell. Utos ng binata nang lumalim ang kanyang noo. Narinig iyon, ang mga sakop ng lalaki ay nagdala ng malubhang na sugatan na sina Xander at Caleb upang harapin siya. Sigurado ka bang ganap na hindi ka nagsisinungaling nang sinabi mong pupunta siya sa Everdare Forest? Tanong ng binata. Bakit pa nga ako magsisinungaling sa iyo tungkol sa ganoong bagay, G? Moldel. Totoong sinabi niya na patungo siya sa lugar na ito. Gayon din, inaasahan kong mapagtanto mo na hindi ang mga Lovewell ang pumatay sa 8 miyembro ng pamilya Moldel. Mangyaring tandaan iyon. Sagot ni Xander, isang natatakot na ekspresyon ng mukha niya. Ang binata na nagtatanong ay pinangalan ng Yuvan Moldel at siya ang pangalawang anak ng ulo ng pamilyang Moldel.
Si Xander mismo ay nakarinig na ng mga kwento tungkol sa kanya noong una pa. Mga kwento kung gaano malamig at walang awa ang mga pamamaraan ng tao. Bilang isang negosyante, alam ni Xander na hindi niya kayang mas lalong masaktan ang alinman kay Gerald o sa mga model. Gayunman nang ipadala ng mga taga-model ang mga tao upang siyasatin sa sandaling nahuli nila ang pagkamatay ng 8 miyembro ng pamilya model sa loob ng Lovewell Manor, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang totoo sabihin sa kanila kung nasaan si Gerald. Ito ang dahilan kung bakit kasalukuyang ginagawa ni Yuban at ng kanyang mga sakop ang kanilang paghahanap kay Gerald dito. Ang mga model ay palaging malubhang nagdamdam kay Gerald at mahigit 1 taon na mula nang ang mga model ay aktibong lumaban sa mga Crawfords. Sa makatuwid, talagang inaasahan kung hindi ka nagsisinungaling sa akin alang-alang sa iyo. Kung sa bagay, mas makabubuting hindi ka makisali sa laban namin. Casual na sagot ni Yuban. Pero syempre. Mabilis na sagot ni Xander. Pangalawang batang Panginoon, maaaring natagpuan namin ang mga bakas sa kanya. Iniulat ng isa sa mga nasasakop ni Yuban sa sandaling iyon habang naglalakad siya upang harapin ang lalaki. Mahabang kwento, nakakita sila ng ilang mga bangkay na nakahiga sa lupa na nakadamit tulad ng mga taga-baryo mula sa paanan ng bundok. Ano pa, ang kanilang mga bangkay ay sariwa pa rin at may ilang mga palatandaan ng pakikibaka sa pinangyarihan. Natagpuan din nila ang isang mahinang daanan ng mga natapakang halaman na humantong sa kalaliman. Bigla, ang mga aso sa paghahanap na dinala ng mga model ay biglang nagsimulang tumahol habang nakaharap sa isang partikular na direksyon. May mga tao sa paligid. Kung ang mga aso ay tumahol kung gayon dapat hindi siya masyadong malayo. Doblehin ang iyong mga pagsisikap sa paghahanap. Utos ni Yuban. Narinig iyon, sumunod agad ang kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, naalala ko ang pagpunta ko sa mansyon ng pamilyang Crawford mga 1 taon na ang nakalilipas. Noon si Gerald ay naninirahan pa rin doon at sa pagkakaalala ko, siya ay isang marupok na batang lalaki lamang noon. Tunay na nagtataka ito sa kung ano ang pinagdaanan ng batang lalaki sa panahon ng kanyang taon ng pagkawala. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang patayin si Yoster at ang 7 iba pang mga model. Isang pangkat ng mga tao na maaaring maituring na master sa aming pamilya. Paano siya naging napakalakas na kaya niyang talunin ang mga ito ng napakadali? Paano hindi ka panipaniwala? Sabi ng isang matandang lalaki na naglalakad sa likuran ni Yuban habang nakasimangot. Kaya paano kung nagawa niyang wakasan ang buhay ni Yoster? Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya nahaharap ang totoong mga dalubhasa mula sa aming pamilya, sagot ni Yuban, isang malaswang ngiti sa labi. Ilang sandali pa nang maglaon mula sa loob ng isang lambak na nasa unahan, sumigaw ang isang tao, natagpuan namin siya. Nang marinig iyon, binilisan ni Yuban ang kanyang mga hakbang habang lahat sila ay nakarating sa pasukan ng isang yumib. Sa tabi nito, ay isang malaking bato na maaaring ginamit upang harangan ang sinumang pumasok. Kahit na ang isa sa mga tauhan ni Yuban ay desperadong nakahawak sa kanyang malubhang dumudugo na leeg habang nakahiga sa lupa, ang buong atensyon ni Yuban ay nasa mapatla at mukhang walang buhay na lalaking nakahiga sa loob ng yumib. Ako, sa wakas natagpuan kita, Gerald. Idineklara ni Yuban habang siya ay niniting ang kanyang mga mata bago lumingon upang tingnan ang kanyang nasugatan na nasasakupan. Ano ang nangyayari sa kanya? Inatake siya ng mabangis na aso doon, pangalawang batang Panginoon. Nakikita kong ang aso ay nagsisilbing tagapagtanggol ni Gerald, papatayin ko agad ito. Paliwanag ni Yuban. Sa pamamagitan nito, nagsimulang lumapit ang nasa ilalim na bata sa tuta na may lubid sa kamay. Nang mapangasiwaan ang alaga ng tuta, agad itong umungol bago tumahol ng ligaw, ang lahat ng balahibo sa katawan nito ay nakatayo ng patayo na tila handa ng maglunsad ng isang atake. Naririnig ang nakakatakot na pag-upak, maraming mga nasasakupang hindi mapigilan na lumayo dito. Ang tuta ay labis na nakakatakot na ang ilan sa mga kalalakihan ay natapos ding ginulo ang kanilang pantalon. Kagiliw-giliw. Huwag muna itong patayin. Ibalik ito sa Model Manor kasama si Gerald. Utos kay Yuban nang makita ang mga reaksyon ng kanyang mga nasasakupan sa tuta. Ang pagsunod sa kanyang mga order, ang ilan sa mga nasasakupan pagkatapos ay nagsimulang ilipat ang Gerald sa labas ng yumib. Matapos mailabas siya, isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ni Yuban ang sumuri sa pulso ni Gerald at nang mapagtanto na ito ay mahina, sinabi niya, hindi ba sinabi ng lahat na ang batang ito ay napakalakas at may kakayahan? Para siyang kalahating patay sa akin. Kahit na totoo lang isang magandang bagay. Kung hindi man tiyak na susubukan niyang makatakas muli. Ang kanyang komento sa sitwasyon ni Gerald ay malinaw na hindi mahalaga. Paade lamang na sinabi ng matanda nang hindi ito pinag-iisipan. Gayunpaman nang marinig iyon, malamig na tumingin sa kanya si Yuban bago sumagot, escape. Nasa kamay ko na siya ngayon.
Kahit nagisingin niya, sa totoo lang iniisip mo na makakaligtas siya sa ilalim ng aking pangangasiwa. Hindi naman, pangalawang batang Panginoon. Nagmamadaling sabi ng matanda. Alam na umiwas lang siya ng bala sa kabina ba ng tingin ng matanda upang tumingin ulit kay Gerald. Bagaman tumagal lamang ito sa isang split segundo, laking gulat ng matanda nang makita niya ang biglang pagkislap ng pula sa mapatla na mukha ni Gerald habang sinisimulan siyang bitbitin ng mga nasasakupan. Kabanata 1033. Kudlit tuldok. Iyon ba ang aking imahinasyon? Naisip ang matandang lalaki sa kanyang sarili na medyo hinala. Habang nais niyang bigyan ng babala si Yuban tungkol dito, alam ng matanda kung gaano siya ka-arrogant. Ano pa, binigyan na siya ni Yuban ng isang galit na ningning ng hindi kasiyahan kanina. Kung may sasabihin pa siyang iba, tiyak na lalakas ang galit ni Yuban. Mali lang siguro ang nakita kong mali. Anuman, ang mga model ay sa wakas ay nakakuha ng Gerald matapos ang isang buong taon ng paghahanap sa kanya. Sa madaling salita, mayroon na silang panghuli na bargaining chip na gagamitin laban sa Crawfords ng North Bay. Sa pag-iisip na iyon, natural para sa lahat ng mga model ng lalawigan ng Logan na maging labis na nasa sabik. Ang bata talagang marunong magtago. Kailangan naming sunugin sa napakaraming mapagkukunan sa pananalapi at gumamit ng walang katapusang mga koneksyon ngunit nabayaran ang lahat. Sa wakas ay nakuha namin siya ngayon. Hahaha. Ang models ng Logan ay sa wakas ay magagawang mamauno sa rehiyon ngayon. Dahil si Gerald lamang ang tagapagmana ng pamilyang Crawford at siya din ang pinakamamahal na anak na lalaki ni Dylan, hindi magtatagal bago namin makuha ang aming mga kamay sa mga pag-aari ng pamilya Crawford. Habang patuloy na tinatalakay ng mga miyembro ng pamilya Model ang bagay na ito, isang bisita na bodyguard na pangunahing nagtatrabaho para sa Long pamilya, ang narinig ang lahat ng kanilang sinabi. Matapos marinig kung ano ang sasabihin nila sandali, mabilis siyang tumakbo papunta sa isang silid bago binuksan ang pinto at sinabing, "Miss, nagdala ako ng mahahalagang balita." Ang pinag-uusapan na Miss ay walang iba kundi si Xavier na maingat na naglalagay ng makeup sa oras na pumasok ang kanyang bantay. Dahil may malaking nangyari sa pagitan ng Lovewells at ng mga model, natural na kinansela ng Long ang kanilang mga plano sa negosasyon kasama si Xander. Dahil dito, kinailangan ni Xavier na iwan ang manor ni Xander na nagpaliwanag kung bakit siya pansamantalang nanatili sa bahay ng pamilya Model sa ngayon. Ano ang balita? Tanong ni Xavier. Gulpang, ang bodyguard pagkatapos ay sumagot tungkol ito kay Gerald mula sa pamilyang Crawford. Narinig ko na ang mga Model ay sa wakas ay mahahanap at mahuli siya ngayon matapos na subukang hanapin siya ng higit sa isang taon. Sa sandaling marinig niya yon, ang pulbos na kahon sa kamay ni Xavier ay nahulog sa lupa na may malakas na klang habang ang nanginginig na babae ay tumingin sa kanyang gwardya. Ano ang sinabi mo? Gerald. Kaya ang Gerald na naging aktibo sa pamilya ng Lovewell sa nagdaang ilang araw ay tunay na ang Gerald mula sa pamilyang Crawford. Nauutal na sabi ni Xavier nang bigla siyang tumayo, tuluyang natigilan sa paghahayag. Walang alinlangan, Miss. Ang lahat ng iba pang mga model ay kasalukuyang tinatalakay ang bagay na ito. Ano pa, narinig kong natagpuan nila si Gerald sa isang kakilakilabot na estado. Inilarawan nila siya bilang kalahating patay. Sagot ng bodyguard. Narinig iyon, natagpuan ni Xavier ang sarili na nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Nakaharap siya sa isang cocktail ng komplikadong emosyon ngayon. Galit ba siya kay Gerald? Ginawa niya. Galit na galit siya sa kanya. Kung sa bagay, kung gusto lang sana ni Gerald na manatili kasama niya, hindi naman sana kakailanganin niyang puntahan ang Longs. Ano pa, tinapon na niya siya sa oras na malaman niyang mayaman siya. Kahit anong mangyari, hindi maikakaila ni Xavier na napuno siya ng poot kay Gerald. Kahit ganon, hindi mapigilan ni Xavier na makaramdam ng pagkabalisa matapos marinig na si Gerald ay nahuli at maaari nang mamatay na. Bukod, anuman ang nangyari sa pagitan nila, hindi niya maitatanggi na mahal niya siya dati nang walang pasubali dati. Ang eksaktong parehong mga saloobin ay sumagi sa kanyang isipan noong pinayagan niya si Gerald na makatakas noon. Pabalik-balik si Pac sa kanyang pagkabigo pagkatapos ay nagbulungan si Xavier sa sarili, ano ang dapat kong gawin, ano ang dapat kong gawin. Kung hindi ako gumawa ng isang bagay tiyak na papatayin siya ng mga model. Kahit na wala sila, nararamdaman kong personal na hindi siya makakaligtas ng mas matagal pa. Sa narinig ko, halos humihingal na siya nang makita nila siya. Anuman, kasalukuyan siyang itinapon sa piitan ng Model Manor. Sagot ng bodyguard. Nang marinig iyon, lalong lumala ang pagkabalisa ni Xavier. Ilang sandali pa ang lumipas nang pumikit siya at huminga ng malalim. Nang buksan niya ulit ang mga ito, mayroong isang ganap na paningin sa kanyang mga mata. Manalo ka. Nasabi ko na sa aking sarili na wala na akong ibang magagawa sa kanya sa sandaling pinakawalan ko siya noon. Mabuhay man siya o mamatay, wala nang kinalaman sa akin iyon.
Idineklara ni Xavier na umupo ulit. Hahaha, hindi siya makapaniwala na halos nakalimutan niya ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ng husto sa mga nakaraang taon. Hindi ba lahat para sa kanya upang mabuhay ng isang mas mahusay na buhay kaysa sa kanya? Kabanata 1034. Dahil sa pangangatwirang iyon, hindi ba magandang bagay na siya ay namamatay ngayon? Kung tunay na nais mong makita siya sa isang huling pagkakataon, maaari akong magkaroon ng solusyon para sa iyo, miss, ano ang plano mo? Tandang padamdam panipi, sagot agad ni Xavier nang marinig iyon. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto ang kanyang gap at sinabi, sino ba ang gusto niyang makita siya? Sa totoo lang humawak ka, talagang gugustuhin kong makita ang kahabag-habag na estado na kasalukuyang kinalalagyan niya bago siya namatay. Hahaha, nakita ko. Anuman ang susi sa piitan ay palaging nasa kamay ng mayordoma ng pamilya Model. Dahil pamilyar ako sa tsansa ng mayordoma, mayroong posibilidad na tulungan niya kami. Sagot ng bodyguard. Mangyaring tulungan akong makipag-ugnay sa kanya kung gayon. Sabi ni Xavier. Makalipas ang ilang sandali, ang duo ay tumayo sa harap ng anak ng mayordoma na binanggit ng gwardya ni Xavier. Ang bata mismo ay may baluktot na likod at agad niyang sinimulan ang pag-iling ng kanyang ulo nang marinig ang kahilingan ni Xavier. Ngayon humawak ka. Tandaan na si Gerald ay kasalukuyang ang pinakaginustong tao ng mga taga-model. Kahit na ang aking ama ay hindi kwalipikado upang makilala siya sa puntong ito. Ano pa, ang seguridad sa loob ng piitan ay labis na mahigpit sa punto kung saan ang ilan sa mga taga-model mismo ay hindi makapagbayad sa kanya. Isipin kung ano ang ibabaybay ng mahabang panahon. Dapat may paraan para papasukin mo ako. Sabihin ang iyong kalagayan. Sagot ni Xavier habang tinignan siya ng tama sa mata. Narinig iyon pansamantalang napatitig ang anak ng mayordoma kay Xavier bago nabuo ang isang masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita iyon, hindi mapigilan ni Xavier na kumuha ng ilang hakbang pabalik. Sa lahat ng nararapat na paggalang, Miss York, narinig ko na ang asawa mo ay medyo mabagal sa ulo, tama ba? Kailangang mag-isa ka kung ganon. Sabi ng anak ng mayordoma habang dahan-dahang lumalakad pasulong at marahang hinawakan ang pulso ni Xavier. Upang maging matapat mula sa sandaling makilala kita, nabighani ako sa iyong kagandahan. Tuldok-tuldok. Mula sa sandaling iyon, sumumpa ako sa aking sarili na kung magkakaroon ako ng pagkakataong maging malapit sa iyo, mas higit ako sa handang mamatay para sa iyong kapakanan. Dagdag ng anak ng mayordoma. Mangyaring pigilan ang iyong sarili, G. Quilon. Kung tunay na gusto mo ako pagkatapos mangyaring maging masama sa akin at payagan akong makilala si Gerald. Kung gagawin mo ito pagkatapos ay labis akong magpapasalamat sa iyo. Sagot ni Xavier habang hinihila ang kamay niya pabalik. Napakunot noo pagkatapos ay sumagot siya, tila mas ayaw mong iwan ang Gerald na iyon. Ano ang relasyon mo sa kanya? Bakit ba pinipilit mong makita siya? Hindi ako magsisinungaling na boyfriend ko si Gerald dati sa universidad, G. Quilon. Sa madaling salita, nais kong makipagtagpo sa kanya upang makuha ang aking paghihiganti sa huling pagkakataon. Kung sa bagay, hindi ko na magawa ang ganoong bagay sa oras na patay na siya. Sinabi ni Xavier bilang isang pahiwatig ng sama ng loob na pansamantalang sumasalamin sa mga mata ni Xavier. Hahaha, kita ko, kaya nagkaroon ka ng ganoong nakaraan kasama si Gerald. Tama na, Miss York. Handa kong ipagsapalaran ang aking buhay upang matapos ang iyong kahilingan. Gayunpaman, umaasa ako na sa huli ay gagantimpalaan mo ang aking pabor kapag natapos na ang bagay, tama ba? Sabi ni Quilon sa halip na nakakahamak habang si Xavier ay tumalikod upang umalis kaagad na marinig na pumapayag siyang gawin ito. Hindi man siya lumingon sa kanya pagkatapos ay sumagot siya, ang mga susunod na araw ay magiging labis na maginhawa para sa akin. Magpapasalamat ako sa iyo sa hinaharap, G. Quilon. Ito ay ganap na naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, ang mga hindi maginhawang araw ay laging may mga batang babae. Sumagot si Quilon na may isang nakangiting-ngiti matapos marinig na sa kalaunan ay makakalayo siya. Anuman, kukunin ko ang susi mula sa aking ama ngayong gabi. Gayunpaman, tandaan na magkakaroon ka lamang ng 5 minuto kasama siya. Kung hindi man tunay na magiging mabuti ako tulad ng patay. Dagdag ni Quilon. 5 minuto lang ang kailangan ko. Salamat, G. Quilon. Kung saan, Miss York, kahit na plano ni Quilon na una na samantalahin si Xavier, ang kanyang pangungusap ay natapos na bitin dahil si Xavier ay naglakad na ng nagmamadali sa puntong iyon. Ngumiti ng malamig sa kanyang sarili pagkatapos ay naisip ni Quilon, binibini. Tuldok-tuldok, naging interesado ako sa iyo para sa pinakamahabang oras, alam mo. Upang isipin na sa wakas ay makakakuha ako ng aking mga kamay sa iyo sa loob ng ilang araw. Hahaha. Hindi nagtagal, bumagsak ang gabi at pumasok si Xavier sa piitan na pampalakasan kasuotan sa sports at isang takip. Tandaan.
5 minuto. Magbabantay ako sa pintuan. Pulong ni Quilon habang si Xavier ay sumuot ng mas malalim sa piitan. Maya-maya, naisalayan niya ang katawan ni Gerald na nakalatag sa sahig ng piitan. Gerald. Sinabi ni Xavier, hindi mapigilan ang sarili na tumawag sa kanya. Ito ay isang buong taon mula nang huli niya siyang makilala. To think na magkikita ulit sila sa ilalim ng mga ganoong pangyayari. Nang makita ang Kayla hilakbot na estado na kanyang kinaroroonan, lahat ng puot na naramdaman ni Xavier sa kanyang puso ay natunaw lamang habang idinagdag niya, Gerald, gumising ka. Totoo bang mamamatay ka sa lalong madaling panahon? Pagkuha ng walang tugon pagkatapos ay tumakbo siya sa kanya, dahan-daang alog ang mahina niyang katawan. Gaano man siya kalugan, gayon paman, ang mapatla niyang mukha ay nanatiling hindi tumutugon. Kabanata 1035. Ang pagkakita sa kanya sa ganoong estado ay nakaramdam ng labis na hindi komportable na Xavier. Kung sa bagay, malabo pa rin ang nararamdaman niya sa kanya. Gayunpaman, alam niya sa isang katotohanan na kahit nagalit siya sa kanya, lalo pa rin niya itong mahal. Mangyaring gisingin ngayon. Umiiyak na batang babae na nabalisa habang dahan-daang bumaba sa sahig upang umupo sa tabi ni Gerald. Ang taong ito ay minsang binigyan siya ng pinakamagandang bagay sa mundo. Tuldok-tuldok. Binigyan niya siya ng pagmamahal na walang pag-iimbot. Isang pag-ibig na nangangahulugang hindi niya alintana na mawala ang lahat para lamang sa kanya, at alam na alam iyon ni Xavier sa buong panahong ito. Gerald, alam kong galit ka sa akin. Pagkatapos ng lahat, ng lahat ng mga tao, ay natapos akong asarin tulad ng iba noon. Ako, hindi ko mapigilan sa panahong iyon. Ayokong ipagpatuloy ang pamumuhay ng isang buhay kung saan kailangan kong patuloy na hamakin at maliitin. Tuldok-tuldok. Alam mo kahit na bilang isang bata, ang aking pinakamalaking takot ay palaging ang iba ay tumingin sa akin. Ako, nais ko lang sa iba na inggit at sambahin ako. Ngunit wala na sa mga bagay na iyon mahalaga dahil anuman ang katanyagan na nakukuha ko, napagtanto kong palagi kang mag-iisa sa aking puso, Gerald. Tuldok-tuldok. Kaya't mangyaring huwag mamatay, Gerald. Sabi ni Xavier habang nakapatong ang ulo sa dibdib ni Gerald habang humihikbi. Sa sandaling iyon, biglang sinimula ng walang malay na si Gerald ang kanyang mukha sa isang bahagyang pagsimangot. Pagkalipas ng segundo, biglang nagsimulang maglabas ng pulang glow ang katawan ni Gerald. Nagulat ang ulo niya, gulat na nanood si Xavier nang biglang sumabog ang lakas ng lakas mula sa katawan ni Gerald. Dahil ang kanyang kamay ay nasa dibdib pa niya nang nangyari iyon, mabilis itong binawi ni Xavier sa sakit. Ito ay nadama na parang siya ay pindot lamang ng isang mainit na bakal. Yelpang na may pagtataka at sakit, agad siyang bumangon at humakbang paatras habang nakatitig ang mata kay Gerald. Ano ba yun? Bakit ang init ng katawan niya? Habang tinangka ni Xavier na rationalize kung ano ang nangyari, mabilis na kumupas ang pulang glow at namumutla ulit ang mukha ni Gerald. Labis pa rin ang pagkalito sa kung ano ang naganap, si Quilon ay lumapit sa kanya palabas ng asol bago sabihin, oras na, Miss York. Dapat dumating ang susunod na taong nasa shift, magiging mahirap para sa iyo na umalis pagkatapos. Panahon na nang umalis ka. Hindi napansin ang kahabag ng ngiti ni Quilon habang nagpatuloy sa pag-aalala kay Gerald, tumango lang ito bago sumagot, got it, hey, ang galing ng taong iyon, Miss York. Wala ka pang magagawa para sa kanya. Gayon din, inaasahan kong naaalala mo ang iyong pangako sa akin. Kapag natapos na ang iyong negosyo sa mga susunod na araw, ibibigay mo sa akin ang nararapat sa akin. Naiintindihan. Sinabi ni Quilon habang sinubukan niya itong samantalahin muli. Umalis na lang muna tayo sa lugar na ito, Quilon. Sagot ni Xavier habang mabilis na iniiwas ang mga pagsulong at umalis sa lugar. Napakamot sa baba, naramdaman ni Quilon na habang tumitingin siya kay Xavier, mas gusto niyang makuha ang mga kamay nito. Magiging akin ka sigurado. Ungol ni Quilon sa sarili habang hindi niya napansin ang unti-unting tumindi ng noo ni Gerald. Mabilis sa umaga 3 araw mamaya, ang mga model ay tila naging sobrang abala. Ilang dekada na ang nakalilipas, lihim na itinatag ni Court ang kanyang sariling kapangyarihan sa lalawigan ng Logan na hindi alam ng pangunahing pamilya ng model. Ginawa niya ito dahil sa kanyang kasakiman sa makamundong yaman at kaunlaran. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang mga model ay nagpatuloy na lumalaki at nagsasama hanggang sa ito ang naging pinakamalaking pamilya sa Weston hanggang ngayon. Habang ang lahat ay lumitaw na maayos, ang kanilang pangunahing hangarin ay laging makuha ang pamilyang Crawford sa North Bay. Kapag nakuha nila ang pamilyang Crawford, kung gayon ang mga model ay tiyak na malapit sa walang katapusang lakas. Ngayon na sa wakas ay nakuha nila ang kanilang mga kamay kay Gerald, maaari nila siyang magamit bilang isang bargaining chip upang makamit ang kanilang mga pangarap. Tiyak na ipinaliwanag nito kung bakit ang lahat ng mga model ay nasa sabik ngayon.
Kaugnay sa kanilang plano, abala rin sila sa paghahanda upang ilipat ang kanilang pamilya pabalik sa timog. Malapit na ang tanghali nang ang lahat sa wakas ay nakapagpahinga ng kaunti para magkaroon ng pananghalian ng pamilya. Ang pinuno ng pamilya ay darating sa lalawigan ng Logan bukas ng gabi. Nagtataka ako kung paano niya kami gagantimpalaan. Hahaha, paano pa niya tayo gantimpalaan? Tandaan, minsang nabanggit ng ulo na si Gerald ay madaling maipagpalit sa hindi bababa sa kalahati ng mga assets ng pamilya Crawford. Sa sandaling natamo niya yon, madali lamang niyang maabot sa atin ang isa sa maraming mga rehiyon na malapit na niyang makontrol ang buong kontrol. Hahaha, isang rehiyon lang. Natatakot ako na seryoso mong maliitin ang tunay na kapangyarihan ng mga Crawfords. Hindi mo ba alam na ang mga industriya ng pamilya Crawford ay nakakalat sa buong mundo? Ang isang rehiyon sa kanila ay maaaring maging katumbas ng pagkakaroon ng kapangyarihan sa isang buong bansa. Napakaganda. Tinatalakay ngayon ng mga model ang bagay sa kanilang sarili na masigasig. Kabanata 1036. Pangalawang batang Panginoon, wala akong ideya kung ano ang mali sa iyong mga aso ngayon. Tumanggi lang silang kumain. Tulad ng kung hindi iyon kakaiba, patuloy silang nakakagat sa kanilang mga tanikala na may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Posibleng may nakaengkwentro sila noong dinala natin sila sa mga bundok 3 araw na ang nakakaraan. Sabi ng isang kasambahay kay Yuban habang ang iba ay nasisiyahan pa sa kanilang tanghalian. May nakasalubong ba? Walang pumapasok sa isip ko. Maaari silang magkasakit kaya tumawag ka sa isang gamutin ng hayop upang tingnan sila. Pang-iinis ni Yuban. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, gayunpaman, ang isang alipin ay sumunod pa sa harap bago sabihin, pangalawang batang Panginoon. Masamang balita, ang dalawa sa iyong mga aso ay namatay lamang. Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Isang sandali ay biglang nagsimulang mag-arte silang lahat at ang sumunod, pareho silang nagbubula sa kanilang mga bibig. Dahil alam na alam ng alipin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng pangalawang batang Panginoon sa pagpapalaki ng mga aso, sinabi niya kaagad kay Yuban ang tungkol sa pagtuklas upang maiwasan ang pagkakaroon ng anumang hindi kinakailangang kaguluhan. Ano? Dalhin mo ako sa kanila. Nag-aalalang sagot ni Yuban habang ang lahat ng iba pang miyembro ng pamilyang model ay sinundan siya papunta sa likuran. Ang likod bahay mismo ay tahanan ng halos 100 mga alagang aso. Hindi tulad ng kung paano sila karaniwang kumilos, subalit lahat sa kanila ay tila naging ganap na malubha ngayon. Marami sa kanila ay nahihirapan pa at nganga sa kanilang mga iron cage. Sa maikling panahon ay naroon si Yuban na saksihan niya ang pagkamatay ng isa pang 3 aso sa kanyang pagkabigo. Tumawag kaagad sa isang vet at magpatingin sa kanila kung ano ang mali sa mga asong ito. Iniutos kay Yuban dahil marami sa iba pang mga model ay nagsimulang magpanik. Ano ang sanhi ng lahat ng ito? Ito ay halos parang ang mga aso ay nakakaramdam ng ilang uri ng napipintong sakuna. Dahil wala sa mga aso ang maaaring mapayapa, ang vet ay hindi kahit na ma-diagnose ng maayos ang mga ito dahil imposibleng suriin ang anuman sa kanila nang hindi muna nasugatan. Pagdating ng gabi, higit sa kalahati ng mga aso doon ay halos hindi nabubuhay. Sa oras na iyon, isang kakilala ni Quilon ang nakakita sa kanya na gumagalaw sa halip na sneakily. Tinaasan ng kilay pagkatapos ay tumawag siya, "Hoy, narinig mo na bang nababaliw ang mga aso?" Ang huling lugar na pinuntahan ng karamihan sa kanila ay ang kagubatan ng Everdare kaya dapat mayroong isang koneksyon sa lugar na iyon. Ano man kahit sino ay hindi mahulaan kung ano ang maaaring nag-trigger ng ganoong reaksyon sa kanila. Sa kabila ng halatang pakikipag-usap niya kay Quilon, siya mismo ni Quilon ay hindi siya pinansin, nakangisi habang nagpatuloy sa paglalakad sa isang pasilyo kung nasaan ang mga silid. Paglalakad sa kanya, tinapik siya ng kanyang kakilala bago idinagdag, "Hoy, nakikipag-usap ako sa iyo, Quilon." Si Joltang ay bahagyang napatunayan na ang isip ni Quilon ay sobrang abala na hindi niya napansin na siya ang taong kausap ng kaibigan niya. Mga aso lang naman sila. Ano ang big deal kahit na sila ay mamatay? Speaking of which, saan ka pupunta, Luis? Mabilis na sagot ni Quilon. Saan pa ako pupunta? Papunta ako sa piitan upang tingnan kung patay na ang taong Gerald na iyon. Kung siya ay buhay pa, ako ay inutusan na pilitin feed ang ilang mga konje sa kanya. Ang konje mismo ay nalace ng scatter pills kaya kahit na himala siyang mananatiling buhay, tiyak na maaalis pa rin siya. Paliwanag ni Luis. Nakita ko. Kaya pagkatapos ay magmadali at tapusin ang trabaho. Kung wala nang iba, kakausapin kita mamaya. Ito ay halos madilim, bagaman. At bukod sa saan ka patungo? Ungol ni Luis sa sarili habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo habang nakatingin kay Quilon na nakabolt kaagad matapos ang kanyang pangungusap. Matapos matiyak na wala na si Luis, hinimas ni Quilon ang kanyang mga kamay habang kumakatok sa pintuan ni Xavier. Sinong nandyan?
Tanong ni Xavier nang buksan niya ang pinto. Sa sandaling makita niya ang kawawa ng ekspresyon ng mukha ni Quilon, isang pahiwatig ng pagkasuklam ang pansamantalang makikita sa mga mata ni Xavier. Ah, ikaw pala, G. Quilon. Ano ang nagdala sa iyo rito? Casual na tanong ni Xavier. Si Quilon mismo ay hindi mapigilan ang kanyang mga mata sa lahat. Kung tutuusin, si Xavier ay kasalukuyang nakasuot ng isang malapit na maikling damit at pinalaya ang kanyang buhok. Huminga habang nagpatuloy sa pagtingin sa nakakaakit na babae na nakatayo sa harapan niya, sumagot si Quilon, dahil nagawa ko na ang gusto mo, narito ako upang magtanong kung matutupad mo ang kalahati ng pangako. Narinig iyon, bahagyang nakasimangot si Xavier bagaman mabilis niyang itinago ang kanyang pagkasuklam sa likod ng isang harapan. Tungkol doon, G. Quilon, totoo na sumang-ayon ako na bayaran ang iyong kabaitan at gagawin ko talaga. Gayunpaman, hindi ba mas makabubuting hayaan ang talakayang iyon na maghintay hanggang umaga? Kung sa bagay, dumidilim na ngayon at si Giovanni ay balisa pa rin dahil sa kanyang mga aso. Dapat kang magtungo upang aliwin siya. Sabi ni Xavier habang sinusubukan niya agad na isara ang pinto sa likuran niya. Gayunpaman, hinawakan ni Quilon ang pintuan gamit ang isang chuckle bago sumagot, ngayon, alam ko na nasasabihin mo na. Tuldok-tuldok, alam kong alam na hindi ka interesado sa akin. Impyerno, baka tumingin ka sa akin. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanang pinakamatagal ko nang nagustuhan at hinahangaan. I even risked my life para lang payagan kang makipagkita kay Gerald, you know. Kaya't kahit ano ang sabihin mo, nakukuha ko ang gusto ko, Miss York. Ang kanyang pagkasuklam na maliwanag na nakikita sa kanyang mukha, pinandilatan siya ni Xavier habang sumasagot, mangyaring maging mas magalang, G. Quilon. Inaasahan kong naaalala mo na narito ako bilang isang kinatawan ng Long pamilya. Hindi lang iyan, ngunit panauhin din ako ng mga model. Kay bisita, Miss York, ang Longs ay walang iba kundi ang mga pawn sa pamilya model. Kaya tulad ng sinabi ko dati, magiging akin ka ngayon. Pang-iinis ni Quilon nang agad siyang sumugod papunta sa Xavier. Kabanata 1037. Ano ba ang ginagawa mo? Tulong. Tulong M. Bago pa sumigaw ng malayo si Xavier, tinakpen ni Quilon ng puting tuwalya ang kanyang bibig. Bagaman kumadyut siya ng husto upang makaiwas sa hawak niya, dahan-daang naramdaman ni Xavier na malabo ang kanyang paningin. Hindi nagtagal, hindi na siya nagpumiglas pa. Kasabay nito ay biglang kumaibat ang tainga ni Gerald sa kanyang malalim na pagkakatulog. Nasa loob pa rin ng piitan, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling ginawa niya ito, ang kanyang mga mata ay sandali na kumislap ng isang fluorescent green bago bumalik sa normal ilang segundo mamaya. Nagulat ito kay Gerald upang masabi lang na malaman na ngayon ay nakikita na niya kahit ang pinakamaliit na detalye sa loob ng cell ng piitan, sa kabila ng katotohanang halos maitim ito doon. Ang kanyang mahusay na pinabuting kakayahan sa pandinig ay isang kaaya-ayaring sorpresa. Hanggat nais niya, malinaw na maririnig niya ngayon ang mga bagay kahit na malayo ang mga ito. Naupo, dahan-daang tumayo si Gerald bago umakyat sa lugar upang gumalaw ang kanyang kalamnan. Sa pagtingin sa kanyang balat, napagtanto niya na maraming mga daanan ng mga itim na mantsa ang lumalabas mula rito. Sa nahulaan niya, ang mga ito ay mga impurities na nalinis mula sa kanyang katawan. Sa palagay ko hindi nila ito tinawag na banal na dugo ng wala. Tuldok-tuldok. Hindi lamang ito nagpapatatag sa aking puso at ugali, ngunit mas malakas na ang pakiramdam ko ngayon. Napaisip si Gerald sa sarili, sobrang saya. Ito ay hindi kahit isang kahabaan sa puntong ito upang ipalagay na ang kanyang panloob na lakas ay dumable ngayon mula sa kung ano ang naging 3 araw na ang nakakaraan. At narito pinaplano kong pagbisita ang mga model at makitungo sa kanila ng sandali at para sa lahat pagkatapos ng pag-inom ng banal na dugo. Upang isipin na talagang nailigtas nila ako sa problema sa pamamagitan ng pagdadala sa akin sa kanilang tahanan. Napaisip si Gerald sa sarili habang nagtatawanan. Ay tama, kailangan pa niyang iligtas si Xavier. Bagaman si Gerald ay halos hindi nakagalaw sa nagdaang 3 araw, ang kanyang isipan ay malayo sa walang malay. Sa katunayan, alam na alam niya ang lahat ng nangyayari sa paligid niya sa buong tagal ng panahon. Ito ang dahilan kung paano niya narinig ang masigaw na sigaw ni Xavier para sa tulong. Sa pag-iisip tungkol kay Xavier, naalala niya ang lahat ng sinabi sa kanya noong gabing iyon. Alam ni Gerald na magsisinungaling lamang siya sa kanyang sarili kung sasabihin niyang ang mga salita niya ay hindi man lang nadampi sa kanya. Sa pagdaragdag ng katotohanang nanganganib niya ang kanyang buhay upang mapuntahan lamang siya sa piitan kasama ang kanyang mga pagkilos 1 taon na ang nakakalipas na nag-save ng kanyang buhay, alam na alam ni Gerald kung gaano kahirap ngayon para sa kanya na lumapit pa sa pagbabayad. Ang kabaitan niya. Pagniniting ng bahagya ang kanyang mga browser, alam niyang maaaring maghintay ang mga kaisipang iyon. Sa ngayon, kailangan niyang isave muna si Xavier.
Nakatitig ng saglit sa bakal na gate sa harapan niya, inilagay ni Gerald ang isang kamay sa gate at dinaikit ito. Sumunod ang isang malakas na tunog na crumbling habang ang mga nakapaligid na pader na sumusuporta sa gate ay gumuho kasama nito. Mukhang hindi napinsala ng kanyang hindi makataong lakas, si Gerald ay lumabas ng tamang oras upang mahuli ang isang tao na tumatakbo sa piitan. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad na nauutol ang tao, Gerald. Ikaw, gising ka na. Ang lalaking may hawak ng mangkok ng congee ay natural na walang iba kundi si Luis. Men, mga lalaki, pumasok ka dito. Sigaw ni Luis habang nagtatangka kaagad siyang tumakbo palabas ng piitan upang makakuha ng tulong. Si Luis ay naging isa sa mga taong nakakita ng patayan na naiwan ni Gerald sa Lovewell Manor. Sakto na dahil doon na mayroon na siyang likas na takot sa kanya. Idinagdag iyon sa katotohanang alam na alam niya kung gaano siya kaina, walang paraan sa impyerno na manatili siya sa loob ng presensya ni Gerald na mas matagal kaysa sa kailangan niya. Gayunpaman, bago pa man niya ito mailayo mula sa dating kinatatayuan niya ay naririnig na ang karimari-marim na tunog ng laman na napupunit. Tumagal ng isang segundo si Luis upang mapagtanto kung ano ang nangyari. Sa kabutihang palad, patay na siya sa oras na nahati ang kanyang katawan sa dalawa. Pag-akyat sa hagdan, casual na nilakad ni Gerald ang bangkay habang dahan-daang lumabas ng piitan. Masigla ang kanyang tainga habang tinangka nitong alamin kung aling direksyon si Xavier. Sa narinig, ilang miyembro ng pamilyang Moldel ang kasalukuyang nasa likuran. Mayroon ding ilang mga tao sa lugar ng silid panauhin. Naglalakad kasama habang nagpatuloy sa pagsubok na hanapin ang Xavier, siya ay mabilis at mahusay na makitungo sa sinumang bumangga sa kanya. Nang sa wakas ay natagpuan niya siya, hindi masyadong nagtagal, tumayo siya sa may pintuan nito bago ito buksan. Agad na sinalubong si Gerald nang makita ang pagkawasak ni Quilon ng damit ni Xavier. Gulat na marinig ang pagbukas ng pinto, kaagad na lumingon si Quilon sa bisita na natakpan ng putik na mukhang gumapang palabas mula sa lupa. Si sino ka? Tinanong Quilon, malinaw na sa isang pagkawala ng kung paano kahit na iparehistro ang sitwasyon. Bagaman si Xavier ay kasalukuyang mahina pa rin, madali niyang nasabi kung sino ang tao sa pintuan. Panipi tuldok. Gerald, bilasan. Mangyaring bilasan at iligtas mo ako. Sigaw ni Xavier. Natigilan, sinabi ni Quilon. Gerald. Siya, nakatakas siya. Dahil sa takot na takot sa salita, tumakbo si Quilon papunta sa sulok ng silid, ang mga mata ay kahalili sa pagitan ni Gerald at ng exit. Bago pa masimulan ni Quilon ang pagplano ng kanyang pagtakas, nakatayo na sa harap niya si Gerald. Sagot ni Gerald habang binubuhat ang leeg na lalaking sa leeg. Kabanata 1038. Di pakiusap. Ampasin mo ako. Huwag mo akong patayin. Spare. Ikaw ay isang Moldel, hindi ba? At lahat ng mga Moldel ay karapat-dapat na mamatay. Ungol ni Gerald habang hinihigpit niya ang kanyang hawak hanggang sa pamilyar na tunog ngayon ng nakakarinig na mga buto ang maririnig. Habang ibinagsak ni Gerald sa lupa ang walang buhay na katawan ni Quilon, mahinang umupo si Xavier sa kama bago magtanong, Gerald. Ayos ka, mabuti ka, ako nga talaga, sagot ni Gerald sabay tango. Bago ang ano paman kakailanganin kong hiramin ang iyong silid para sa isang mabilis na shower. Ilang sandali pa ang lumipas nang ang lahat ng mga miyembro ng pamilyang Moldel ay natipon sa pangunahing bulwagan ng kanilang manor. Basura, lahat kayo, hindi mo ba maalaga ng mabuti ang ilang aso? Ungol ni Yuban na nawala na ang ulo sa puntong ito. Si Yuban ay gumugol ng maraming oras at pagsisikap upang sanayin ang bawat isa sa kanyang mga aso, kaya't lahat sila ay pantay na mahalaga sa kanya. Dahil dito, naunawaan ng lahat sa pamilya kung saan nagmula ang kanyang napakalaking galit. Gayunpaman, hindi tulad ng maaari silang gumawa ng kahit ano tungkol dito. Mawala ka, lahat kayo. Kunot noon ni Yuban habang ang pangkat ng mga bet ay agad na tumakas sa takot. Habang sinubukan ni Yuban na panatilihin ang kanyang cool, isang matandang lalaki ang lumakad papunta sa kanyang tabi bago sinabi, may isang bagay na tila napakamali. Ang matandang lalaki ay nagpunta sa pangalang Yash at siya ang pinuno ng mayordomo ng pamilyang Moldel. Hindi lamang iyon, ngunit siya rin ay isa sa pinakamalakas at pinakabihasang Panginoon sa iba pang mga miyembro ng pamilyang Moldel sa lalawigan ng Logan. Ano ang oras na ito? Ungol ni Yuban sa sama ng loob niya. Magiging prangka ako at sasabihin na naramdaman ko ang hindi ko nais-nais na ito mula nang bumalik kami mula sa Everdare Forest. Ang pakiramdam ay lumakas lamang sa katotohanan na higit sa kalahati ng mga aso ng aming pamilya ay namatay na sa kabaliwan sa loob ng nakaraang 3 araw. Ang lahat ng ito ay hindi magandang karatula. Maiisip mo ba kung ipinahayag ko ang aking saloobin sa lahat ng ito? Mabilis na sagot ni Yash. Kinakaway ang kamay, sinabi ni Yuban, bilasan mo at sabihin mo. Panipi-panipi tuldok.
Kaya, mayroon akong malakas na pangunahin na ito na may isang kakilakilabot na darating sa mga model sa lalong madaling panahon, at si Gerald ang magiging sanhi nito. Kailanman magwakas ako sa pag-iisip tungkol sa kanya. Hindi ako makakain o makatulog ng maayos, alam mo, inatasan ko ang mga tagapaglingkod na idagdag ang mga scatter pills sa congee na pinapakain nila sa kanya para lamang sa labis na pagsukat, bago pa magpatuloy ang matanda sa sinasabi, pinutol siya ni Yuban sa pagsagot, Butler Model, naniniwala ako na ang lahat ng ito ay nagmumula lamang sa iyong takot sa kanya. Tuldok-tuldok, habang totoo na si G. Yoster at ang iba pa ay dumanas ng matinding pagkamatay, maaari nating kukunin lamang ang salita ng pamilya Lovewell sa pamamagitan ng salitang paglalarawan ng kaganapan bilang purong katotohanan. Pag-isipan mo, si G. Yoster ay nagtatagal ng pinakamahabang oras at siya ay itinuturing na isa sa mga nangungunang Panginoon ng pamilya Model mula sa isang batang edad. Paano maaaring nagkaroon ng kapangyarihan at kakayahang patayin siya ng ganon kadali si Gerald? Sa paraang nakikita ko ito, dapat nakipagsabuatan ng mga Lovewell kay Gerald upang linlanggan si G. Yoster. Pagkatapos ng lahat, iyon ang mas kapanipaniwala na senaryo, hindi. Pagkasabi nun, simpleng umiling lang si Yuban. Si Yash mismo ay nagbuntong hininga bago sinabi, inaasahan ko na iyan ang kaso. Ito ay tunay na magiging para sa pinakamahusay kung ang lahat ay mananatili bilang mapayapa tulad ng kasalukuyan bago dumating ang ulo ng pamilya. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, ang isang lingkod ay nadapa sa bulwagan habang sumisigaw, "Ti kakila-kilabot." May isang kakila-kilabot na nangyari. Ano na ba ang oras na ito? Mas maraming aso ba ang namatay? Tandang padamdam. Ungol ni Yuban habang hinahampas ang kamay sa lamesa. Hindi. Hindi ito ang mga aso sa oras na ito. Tao ito. Natagpuan nito na nakatali si Louis sa kalahati sa piitan. Ano pa 7 iba pang miyembro ng aming pamilya ang napatay din sa lugar ng panauhing VIP. Lahat sila parang pinatay ng walang pagkakataon na gumanti talaga. Ang pinaka-nag-aalala na bagay ay, ang piitan ay walang laman ngayon. Ano? Noon, ang lahat ng nakarinig ng anunsyo ng alipin ay nagpapanik. Kahit na si Yash mismo ay hindi nagsabi ng kahit ano at nanginginig lang ng konti, ang katotohanan ang kanyang noo ay tumutulo na ngayon ng malamig na pawis ay nangangahulugang ang katahimikan na ipinahayag niya ay isang fasad lamang. Ang lahat ng kanyang mga alalahanin at hindi mapahupa mula sa nakaraang ilang araw ay ngayon walang awang sinalakay ang kanyang isip. Sino ang naglalakas loob gumawa ng isang seryosong krimen sa loob ng Model Manor ng mas mababa? Tandang padamdam. At paano si Gerald? Tinanong ni Yuban, halata ang kanyang pagkabalisa sa kanyang tono. Nawala si Gerald. Nang umakyat ang gulat ng lahat, isang malamig na simoy ang bumuga ng mga nahulog na dahon sa looban. Sa loob ng kadiliman ng gabi, ang mga dahon mismo ay nag-flutter ng walang pakay, hindi makaalis sa tunay na bakuran. Sa isang paraan, maaaring sabihin ang pareho para sa lahat ng iba pang mga miyembro ng pamilyang Model na ngayon ay natrap in kasama si Gerald. Kahit na ang mga tumahol ng natitirang mga aso sa likuran ay tila tumindi sa sandaling iyon. Ang nakakabingi na mga tahol ay walang kakulangan sa pag-aalisa para sa mga Model na buhay pa. Sa buong libu-libong kasaysayan, ang mga miyembro ng pamilyang Model ay palaging namuhay ng walang takot sa kanilang buhay. Kahit na ang lahat ng mga miyembro ng pamilya ay sinanay na huwag magalit ng mga bangkay ng iba, ang mga kasalukuyang nasa kanilang tahanan ay mga bangkay ng mga miyembro ng kanilang pamilya. Hindi ito nakatulong na napatay sila sa kanilang sariling manor. Bilang isang resulta, talagang wala itong tanong kung bakit ang lahat ng mga miyembro ng pamilyang Model ay lahat ay nagpapanik ngayon. Wala nang ganito ang nangyari sa aming pamilya dati sa loob ng aming 1,000 taong kasaysayan. Naiisip ang isa sa mga Model sa kanilang sarili. Gusto kong mapakilos agad ang lahat. Gumamit ng bawat paraan na posible upang hanapin ang mamamatay tao at para sa pag-ibig ng Diyos, may muling nakakuha muli kay Gerald para sa akin. Galit na utos ni Yuban habang hinihimas niya muli ang kanyang kamay sa mesa, sa pagkakataong ito ay hinati ito sa kalahati. Si Yash mismo na kanina pa nakatingin sa bintana sa dilim ng gabi, ay biglang bumulong, pangalawang batang Panginoon parang, narito na siya. Kabanata 1039. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ha! Nagulat sa narinig, agad na lumingon ang lahat upang tumingin sa looban. Sa kadiliman, ang malabong mga silweta ng dalawang figure ay makikita na papalapit sa kanilang tahanan. Ang isa sa kanila ay tila isang tao habang ang isa, na sumunod ng malapit sa likod ng silweta ng lalaki, ay tila kabilang sa isang tuta na may medyo kumikinang na berdeng mga mata. Sa sandaling lumiwanag ang buwan sa duo, ang lahat ay natapos na huminga ng malalim kung sino ito. G. Gerald Crawford. Paano siya nakarating doon? Hindi ba siya nasa isang uri ng pagkawala ng malay? Sabi ng isa sa mga Model. Sino ang nagmamalasakit?
Sa halip, hindi ba perpekto na alam na natin kung nasaan siya? Hindi namin kailangang mag-aksaya ng anumang oras sa paghahanap sa kanya ngayon. Nagdagdag ng isa pang miyembro ng pamilyang Moldel na may malamig na tono. Habang patuloy ang pagtalakay ng lahat sa sitwasyon, bumukas ang pintuan ng pangunahing pasukan. Paglalakad ng walang takbo, tinanong ni Gerald na may ngiti sa labi, kung gayon, ipinapalagay kong ang lahat mula sa pamilyang Moldel ay naririto ngayon, hindi. Kahit na siya ay nakangiti, lahat ng nakakita sa kanya ay nakaramdam ng panginginig na tumatakbo sa kanilang mga tinik. Alam ng mga Moldel ang mukha ng kasamaan nang makita nila ito. Hindi ka ba masyadong mayabang, bata? Sasabihin ko sa iyo, hindi ako naniniwala sa alinman sa mga alingaw-ngaw tungkol sa iyong napakalawak na kapangyarihan at kakayahan. Huminto ka sa pag-arte kaya't ipinakita ko sa iyo ang totoong kapangyarihan ng kagagawa ng dugo ng pamilya Moldel. Sigaw ng isang batang si Moldel habang bolt siya patungo kay Gerald upang umatake. Bago pa man maabot ng kamao niya ang mukha ni Gerald, gayon pa man, isiniksik ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kamay ng binata. Frozen sa lugar, natagpuan ng binata na hindi siya makakilos ng isang kalamnan. Makalipas ang isang segundo nang marinig ang isang malakas na pag-ulog. Ginamit ni Gerald ang kanyang palad upang direktang hampasin ang lalaki sa kanyang mukha. Ang napakalawak na puwersa ay naging sanhi ng lahat ng buto ng lalaki na sabay na mabasag habang ang kanyang katawan ay agad na lumipad paatros. Anumang nakahiga sa daanan ng nahuhulog na katawan ay natapos hanggang sa natamba hanggang sa wakas, tumigil ang paggalaw ng patay nang dumulas ang kanyang katawan sa pader sa dulong bahagi ng silid. Panipi tuldok, tuldok-tuldok, ang kanilang mga eyelids twitching frantically, lahat ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa ilang mga hakbang pabalik. Kaya tila totoo ang chismis. Talagang si Gerald ang pumatay sa lahat ng 8 sa mga Moldel pabalik sa Lovewell Manor. Huminga ng malalim, sinabi ni Yash, kahanga-hanga, G. Crawford. Mukhang tiyak na nakaranas ka ng nakaraang taon. Gayunpaman, payuhan ko kayong kalmeyan ang iyong sarili at itone ito ng kaunti, kunin ito bilang payo mula sa isang nakatatanda, kung tutuusin, sigurado ako na alam mo ang background ng pamilya Moldel ng lubos sa ngayon. Dahil ikaw lang ang maaasahan ng Crawfords, totoo bang naiisip mo na makakaya mong mag-isa sa maraming iba pang mga Moldel? Pinatay mo na ang ilan sa aking mga tauhan ngayon. Hindi ka ba natatakot na magdadala ng kasawian sa pamilya Crawford? Hahaha, dalhin mo sila kasawian, sasabihin mo. Ang pagkakaroon ng mga Moldel ay sa kanyang sarili, isang sakuna para sa aking pamilya. Sasabihin ko ito ngayon na naghihintay ako para sa pinakamahabang oras upang maisaayos ang score sa mga modelo. Panahon na nagawa ko lang iyan. Sagot ni Gerald na may isang banayad ng ngiti habang siya ay tumingin sa lahat ng tao sa silid. Muli, dapat kong sabihin na masyadong mapagmataas, G. Crawford. Habang inaamin ko na tiyak na ikaw ay lubos na may husay at makapangyarihan, inaasahan kong hindi mo kalimutan na may daan-daang mga Panginoon mula sa pamilyang Moldel na nakatayo sa harap mo ngayon. Imposibleng talunin mo kaming lahat ng mag-isa. Kinumbinsi si Yash. Bagaman sinabi niya iyan, alam na alam ni Yash na ganap silang walang magawa laban kay Gerald. Ang nagawa lang niyang gawin ay subukang antalahin at sana pigilan si Gerald na magdulot ng mas maraming pagdanak ng dugo sa iba pang mga miyembro ng kanyang pamilya. Mayroong daan-daang mga master ng Moldel na natipon dito ngayon at hindi papayagan ni Yash ang lahat ng mga taong pagsasanay ng pinuno ng pamilya na masayang. Kailangan niyang pigilan si Gerald sa ilang paraan o iba pa. Wala akong pakialam kung ilan sa inyo, nakikipag-usap ako sa inyong lahat ng isang beses at para sa lahat. Walang taga-Moldel ang makakapagbigay ng buhay ngayong gabi. Idineklara ni Gerald habang namumula ang kanyang mga mata at isang marahas na aura ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan. Sa palagay mo, napakatindi mo. Papatayin kita dito mismo at ngayon din. Dalhin ito at ipakita sa akin kung ano ang kaya mo. Ungol ni Yuba na ngayon ay lampas sa galit na galit. Si Yuban ay naging isang perpektong nagmamana ng lahat ng mga turo ng kanyang ama at mula sa sandaling siya ay nagkamit ng kapangyarihan sa pamilyang Moldel, siya ay halos walang talo. Sa kabila nito, upang isiping sasabihin talaga ni Gerald na lipulin niya ng nag-iisa ang buong pamilya Moldel. Ang malinaw na nakakabaliw na si Crawford ay sabay na pinahiya din ang kanyang buong pamilya. Ang pagkakapkop ng pareho niyang kamao, na ipasok ni Yuban ang kanyang galit sa kanila habang ang lakas ng panloob na lakas ay dumadaloy sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng isang higanteng paglukso, handa siyang mapunta ang isang sipa ng roundhouse na naglalayong kay Gerald. Gayunpaman, kahit na napakabilis niya, mas mabilis si Gerald. Nakataas ang sariling binti, sumipa ang sipa ni Gerald laban kay Yuban. Habang pinupuno ng nakakasakit na langgitngot na mga buto ang silid, lahat ay nakatingin ng malapad ang mata habang si Yuban ay sinipa pabalik kung saan siya lumundag.
Pag-crash sa isang haligi ng bato, ang katawan ni Yuban ay naibalik sa sobrang lakas na sa wakas ay sinira niya ito. Sa gitna ng mga labi, si Yuban ay sumasabog na sa malamig na pawis nang sinabi niya. Mula sa oras na maramdaman niyang hindi na niya makakilos ang isang binti niya, na hinuha niyang nasira na ito. Sinabi din sa kanya na sa lahat ng naroroon ngayon, wala sa kanila ang malapit sa sapat na may kakayahang umiwas o kahit na harangan ang anumang nakakatakot na pag-atake ni Gerald. Kabanata 1040. Lahat po, umatake ng magkakasabay. Malakas na utos ni Yash. Sa marami sa mga model na nakakakita na ng pula ngayon, lahat sila ay sumunod sa utos ni Yash na nagmamadali upang likusan si Gerald. Ang totoo ay ang mga masters na kasalukuyang naroroon ay hindi ang totoong nangungunang mga Panginoon sa loob ng pamilyang model. Napagkadalubhasaan lamang nila ang higit na mga kasanayan at kakayahan sa pakikipaglaban kaysa sa regular na model. Bilang isang resulta, maliwanag na wala sa kanila ang malapit sa pagiging tamang kalaban kay Gerald. Si Gerald mismo ang umaatake at pinapatay ang lahat sa paningin ng madali na parang siya ay pumuputol sa mga gulay. Ang sinumang tumayo sa kanya ay agad na nakamit ang isang marahas na kamatayan. Siya ay malakas. Siya ay simpleng napakalakas. Sigaw ni Yash habang gul na bumagsak ng malakas. Ang pagkakaroon ng mas maraming tao ay walang kahulugan kung wala sa kanila ang may kakayahang makitungo ng pinsala kay Gerald. Sinamantala ang gulo, sumugod si Yash kay Yuban na nakahiga pa rin sa parehong lugar na kanyang narating bago sabik na tanungin, pangalawang batang Panginoon. Kumusta ang pakiramdam mo? Naputol na sila. Tuldok-tuldok. Ang lahat ng aking mga meridian ay pinutol. Sigaw ni Yuban habang tiniis ang sakit niya. Sumunod ang hiyaw pagkatapos ng hiyawan habang marami sa mga model ang pinatay. Bagaman ang ilan sa mga model ay nakaranas ng mas maraming mga tagumpay at kabiguan sa buhay kumpara sa iba, wala sa kanila ang nakaranas ng ganoong kalaking pagpatay. Alam na hindi sila makakaligtas sa gabi, marami sa kanila ang patuloy na sumisigaw sa sobrang takot habang mahal na mahal nila ang kanilang mga anak. Hindi na tayo mahahawakan pa. Kami ay simpleng hindi kalaban ni Gerald. Masyado siyang makapangyarihan. Kailangan kong akayin kapalayo sa lahat ng ito, pangalawang batang Panginoon. Ang aking prioridad ay upang isave ang iyong buhay. Idineklara si Yash na higit na nababahala kaysa sa dati habang nagpatuloy siya sa panonood habang maraming miyembro ng kanyang pamilya ang bumagsak sa lupa nang walang buhay. Hindi. Tumanggi akong tanggapin iyon. Ungol ni Yuban habang ngumisi siya bilang protesta. Wala nang ibang paraan. Ang pangatlong batang Panginoon ay nawala na kaya walang dapat mangyari sa iyo din. Magpapasya kami ng aming susunod na paglipat sa sandaling bumalik ang ulo ng pamilya ngunit hanggang sa gayon, dapat muna kaming umalis, pangalawang batang Panginoon. Lahat po, subukan ang iyong makakaya upang magbigay ng takip para sa pangalawang batang Panginoon. Sigaw ni Yash habang sinimulan agad ang kanyang paglipat. Narinig iyon sinadya ng mga model na bulag ang kanilang mga sarili sa galit habang silang lahat ay umuungal, papatayin ka namin. Habang lahat sila ay nagmamadaling patungo kay Gerald, sinamantala ni Yash na dalhin si Yuban sa kaligtasan sa gitna ng kaguluhan. Hindi ako makaalis ng ganito. Ang lahat ng iba pang mga model ay nasa loob pa rin. Tumanggi akong umalis nang hindi ko muna pinapatay si Gerald. Sigaw ni Yuban habang nakahawak sa sakit niya. Gayunpaman, hinawakan ni Yash ang flailing man, hindi pinapansin ang lahat ng sinabi niya hanggang sa malaman niyang nasa ligtas na lugar sila. Ang ilan pang mga bodyguard ay ang tanging sumusunod, sabik na makatakas sa kanilang buhay na buo. Ang takot ay talamak sa loob ng lahat habang ang mga kakilakilabot na hiyawan at ang sigaw ng mga naghihirap na bata ay pinuno ang hangin. Hindi nagtagal si Yash at ang mga gwardya ay tumigil sa pagtakbo nang marating nila ang tuktok ng isang burol. Paglingon upang tingnan ang model manor, nalaman nilang sumabog na ito sa apoy. Ang nangyari sa natitirang bahagi ng mga model ay higit na maliwanag sa puntong ito. Butler model, ang iyong mga alalahanin ay talagang nakita. Ang pagdadala sa kanya pabalik sa model manor ay tunay na baybayin ang pagkasira ng pamilya model. Dinala namin ang kalamidad at kasawian na ito sa ating sarili. Sigaw ng ilang mga bantay na sumunod sa kanila palabas. Habang si Yash ay napuno ng panghihinayang sa hindi pagtitiwala sa kanyang gat, siya rin ay nakakaramdam ng labis na mapait. Pagkatapos ng lahat, habang sa wakas ay nagawa nilang makuha si Gerald pagkatapos ng isang buong taon na paghahanap sa kanya, ang pagbabalik sa kanila ay magkasing kahulugan sa pagdadala ng sakuna sa kanilang pintuan. Si Gerald ay tunay na isang malupit at walang awa. Hindi niya tinipid ang mga bata, matanda, o kahit na mga kababaihan sa kabila ng kanilang kawalan ng kakayahang lumaban. B. Butler model. Tumingin ka dyan. Sinabi ng isa sa mga tanod habang itinuturo niya ang model manor na nasusunog pa rin.
Paglingon upang tingnan ang eksaktong lugar na tinuro ng bodyguard, nakita ni Yash ang isang malaking pangkat ng hindi bababa sa 300 mga tao na nakasuot ng itim na papalapit sa manor. Sa sandaling tumigil sila sa paggalaw, naging maliwanag na ang kanilang gawain ay upang ganap na harangan ang lahat ng mga pasukan ng manor. Sa paggawa nito, ang sinumang nabubuhay pa doon na nagtangkang gawin ito mula sa apoy ay magtatapos pa rin sa pagtugon sa isang kakilakilabot na kapalaran. Panipi tuldok. Tapos na. Talagang lahat ay para sa aming pamilya. Napaungol kay Yash habang pinagmamasdan ang natitirang mga model na nagtangkang tumakas sa apoy na brutal na pinatay sa sandaling makalabas sila sa manor. Nakaluhod sa lupa habang nakahawak siya ng isang kamao ng dumi pagkatapos ay idinagdag ni Yash. Kumanda siyang handa. Ang lahat ng kanyang mga kalalakihan ay mga nangungunang Panginoon din. Tapos na ang lahat para sa atin. Maghintay, ipagbigay alam kaagad sa ulo ng pamilya tungkol dito. Sabihin mo sa kanya na ang impluwensya at kapangyarihan ng pamilya Crawford ay hindi na katulad ng dati. Habang tumataas ang mga ugat sa kanyang noo, sumigaw ang isa sa mga tanod, walang silbi. Sinubukan ko na ang pagtawag ngunit tila lahat ng mga pamamaraan ng komunikasyon ay naputol. Wala naman kaming makatawag kahit sino. Narinig iyon, kumunot ang noo ni Yash habang binyubula ang utak upang isipin ang susunod na hakbang nila. Hindi ito maganda. Kailangan nating mag-withdraw para sa ngayon. Mabilis. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.